So, yung work natin kasi, wala naman tong pinipiling araw eh. Diba? Parang pagka tinawag ka ng trabaho, you show up ka. Ano man ang mangyari. First time in my life na nalate ako sa flight. At saka sa shoot. Hindi nangyayari sa akin yun eh. Sabi ko, baka pinigilan ako na baka may mangyari. Bukod sa kita, nakukulangan ako sa knowledge ko. Hindi ako nakokontento eh. Parang may something missing sa akin. Parang kulang. Pero ang sakit-sakit. As in, ang sakit na parang gusto ko nang umiyak sa harap nila. Baka naman may second chance pa or ba. Ano ba nagawa kong mali? Siguro kung may pinapangarap ka, gusto mong ma-achieve. Number 1, siguro, trust God and trust yourself. Kasi hindi mo magagawa yan na mag-isa ka lang. So, hindi lahat nagsisimula sa sikat ka na agad. Diba? Hindi ganun eh. So, lahat ng bagay dito sa mundong to, pinaghihirapan. What is up? Welcome to another episode of Monochrome Podcast. This is Marby de Guzman, your host. And for tonight, makakasama natin ang isa sa one of the most sought-after wedding videographer dito sa Pilipinas. Please all welcome Miss Michelle Santillas of Forever Mine. Ayan na. Idol. Hello, Idol. guys. Kamusta? Hello, guys. Mukhang Thank you pumarty for ka pa having- kagabi ah. Thank you kasi na-invite niyo ako dito. Thank Yun. you for having me and also, thank you sa inyo sa time niyo. Yun, no? Na for me. Siyempre kasi isa ka sa mga iniidolo at saka mga tinitingala yung studyong Forevermind talagang sobrang ganda naman talaga ng mga trabaho. So hindi pwedeng wala ang Michelle dito sa Monochrome Podcast. Thank you po. Actually, this is my second time. First time yung group. Yung ano, Yung group yung pinakamaraming stars. So, baka ngayon. Alala ko yun. Matapatan natin yan. Oo, yun. So, ayun And guys. yun, kasama pa rin natin sila Lota Pala at Imon Magararo, no? Yes. Sa ating Po, magandang gabi. Siyempre, kailangan marami. Mas marami, mas masaya kasi. diba? Yes. Maraming matututunan Oo. ngayong gabi. Oo. Eh, may tanong ako sa'yo mamaya na Imon. Kasi yun nga, yung bakit po PH? Pero mamaya mo na sagutin. Ikaw na pala yung hot seat. Huwag na, hindi sa akin. Di ba sa'yo? Sige, Kay Michelle lang Kay tayo. Michelle. Hindi, meron din ako tanong. May tanong ka rin. Kaya, Babalikan Sa'yo. patay tayo dyan. Parang mali yung ano. Mali yung pwesto, man. And dyan po nagtatapos ang ating... Thank you. Ah. Nakakatakot yata yung load ngayon, ha? Oo nga. Hindi, pero wala dapat chismis dito sa Monochrome. Di ba? Wala tayong ganyan. Wala tayong Wala naman tayong alam dyan, eh. Wala. Ano, After pa ng Trabaho lang. ano ba bago? Meron ba? Marami. Tahimik ang buhay. Marami daw, sabi niya. Marami. Hindi, tahimik buhay ko sa bundok. Oo nga, no? Dito ka rin sa Havila, no? Magkaano tayo? Isang Rizal. bundok lang tayo. East side represent. Havila, Taytay, or Antipolo? Taytay po. Taytay pa. Pero isa, yung Havila na yun, tagus yun dun sa Antipolo, di ba? Paakyat lang siya. Pwede Tapos, kayo dumaan dun? Any gate? Any gate. Basta may sticker ka. Pwede. Pwede. Iba may sticker. Sticker talaga. Very powerful. Yung malit na sticker na yun. Yun sobrang talaga. lakas na. Kahit saan ka, tatagusin mo yung bundok. Pwede. Pero may pwede mag-pass through. Halimbawa ako, Hindi po. Parang kailangan, may kakilala ka sa loob. Like, iwan yung license, ganun. license. Unlike yung sa Bali Golf na pwede kang magbayad kung lang ng ticket. Doon wala. wala po. Pero may ganda rin access eh, no? magandang access. Maganda siya. Kasi pwede siya. sticker kay Michelle. Oo nga, pwede pabili. Kasi doon nasa loob yung San Beda, di ba? Oo. Pares. So, doon. Maraming dumadaan. So, mahigpit sila. Mahigpit sa sila. stickers. So, okay. Ganda. So, Kailan ka pa nakatira doon? mga siguro 2 years ago. 2 years ago. Bahay mo na to? Yeah. Bahay mo na to. So, hindi na yung dating Michelle na nangungupahan, no? Hindi na. So, eto yung nagawa sa'yo ng wedding. no? Yes. Galing. Ito yung Michelle na nakakaangat na sa buhay. Yan. Ganda. Simple life. Yes. Yun yung maganda nun eh, no? Parang yung pinagpaguran mo, no? Ng matagal ng panahon
makabili ka ng property na sa'yo. Makikita mo yung fruit of labor mo. Yes. Oo. Mamaya kwento mo kung paano ka nakabili. Kasi sobrang bihira lang din naman yung mga tao. I mean, yung mga wedding videographer na nakakapagpundar talaga. Lalo na yung house and lot, no? So, sobrang bihira nun. Ang hirap ma-achieve nun for us, no? Kaya, yun yung maganda dito sa monochrome, eh. Parang yung sekreto, parang ma-unlock, eh, di ba? Paano mo nagawa yun, di ba? Natuturo kasi. Or hindi naman natuturo, nasi-share yung experience. Kung paano siya nangyari. Not to brag, but to inspire. But to inspire. Hindi, depende na sa iyo kung nayayabangan ka. Kasi Basta, depende sa tao, di ba? Basta low-key lang. Sabi nga nung mga tao, parang ilalabas ko to, wala akong pakialam, mayabangan ka, kasalanan mo yun. Diba? Basta ako, nagsishare lang ako. Reaction siya. Parang si Mayweather, di ba? Andito ako para ma-inspire kayo, hindi para magyabang. Parang gano'n. Ganda. Bigla akong kinabahan. Lumalalim. Malalim. Ba't ang Parang lalim ang ng lalim simula magandang ngayon? simula. Bakit gano'n? Babawan niyo lang muna. Gusto mo talaga. Pwede ba ating simulan sa mga birthday greetings muna? Birthday kasi ni Michelle nung nakaraan. Yeah. So, happy birthday. Kita niyo naman, plakadong-plakado. Ito na yung makeup ko nun. Hindi ko na tinanggal. Hindi ka Para na ready. simula pa nung birthday mo hanggang kagabi, tsaka ngayon. Tsaka ngayon. Tibay Consistent dapat. Tibay, Ganun sa bundok, walang masyadong Kasi siguro maganda yung ginamit na dito. Ano ba yan? Ansal? Ganito talaga ako na daily basis. Walk up like this. Ganun. Grabe. So, yun. Okay. Kwento mo naman, ano ba nangyari kagabi? Kasi parang ang saya nung kagabi. Hindi ako nakapunta kasi nga meron akong shoot. So, ano nangyari? Anniversary ni Gids. Gids yan. 15th year. Tapos, syempre, in-anticipate ko na sobrang bongga talaga. As in, grande. Ito na siguro yung na-attendan ko na pinaka in grandeng event sa wedding industry. Sa wedding industry. Sa wedding industry na nakita ko. Kasi sabi ko parang grabe nakaka-inspire. Ganito pala yung Gideon Hermosa. Ganito pala siya magpa-event. Di ba? Alam mo na parang mag-expect ka na agad kasi alam mo naman si Gids. Pero grabe, in-exceed niya pa yung expectation ng mga guests niya doon sa Tapos guest pa tayo. Tapos naimbitahan pa kami. Hindi para Diba? mag-shoot. Thank you, Sir Gids. Naalala mo kami. Sana pagbigyan din tayo sa Monochrome Podcast. No? Grabe. Kasi sobrang inspiring din talaga ng kwento ni Gids. Kasi talaga, Kahapon, diba? kahapon may... Na pinapanood ko, grabe, ganun din pala siya nagsimula. From Dagupan. Diba? Parang sabi ko, parang akala ko from ganun na talaga. Gids na talaga. Iba yung may story. Diba? yung So, backstory. ayan, tayo, sa napuntahan nating party kagabi, hindi lang tayo nag-enjoy, na-inspire tayo. Ganito pala dapat, magsisipag pa ako ng todo. Diba? Para ma-achieve Para ko to. makapag 15 years pa party. Pag 15 years, dapat achieve ko na itong gano'n. Pero parang ganun din naman yung mga pa-party mo sa Havila eh. Ay, hindi. Oo, catering. Pero hindi naman catering by Pops. By Pops. Tatay ko. Hindi Marriott. Hindi Marriott. Hindi Marriott. Next time na yun. Next time na. 15 years. 50 o 15? Depende, bahala na si God. Depende sa budget. Ayun. Dami natin nagkapagkwentuhan. And speaking of, di ba, yung history ni Gideon, di ba? Ang ganda ng kwento niya. Napanood nyo, alam natin lahat yan. Ikaw ba, Michelle? Ano ba yung kwento ni Michelle? Nung nagsisimula siya sa wedding or bago maging wedding videographer. Kwento mo naman yung ano mo. Para naman maraming ma-inspire dito. Kasi kala nila, lumabas yung Michelle. Forever mine na agad. Born with the golden spoon eh. How I wish. Diba? How I wish. Ayun. Pero ako, alam ko yung kwento mo. Yeah. Pero nakaka-inspire yung kwento mo eh. Sobrang ganda. Sobrang dapat i-share natin yan. So, sige nga. Actually, isa tong questions na to sa sinusubaybayan ko sa Monochrome palagi. Paano kaya sila nag-start, no? And then, sabi ko one time, pag naging guest kaya ako ni Direk, ano kaya yung kikwento ko? Parang ganon. Parang na-excite ako. Parang random kung may ginagawa ako. Parang nagpa-practice ako. Ano ba talaga yung story ko? Ganito nga pala ako nagsimula. So, ito yon. Yun. So, college student ako noon when I was
17? Yan, 17. Tapos, I met Herwin during that time. And then, nag-work lang siya sa isang studio sa Batangas. So, Batanggen yung Sir. Oo. So, that time, parang sabi ko, parang gusto ko na mag-work. Parang ayoko na na magtuloy ng college kasi, una sa lahat kasi, pinapaaral ko yung sarili ko. So, medyo mahirap. Tapos, nag-work ako sa fast food na as a crew. And then, ginajuggle ko yung college ko and then yung work. So, ang hirap, nakakapagod. And then, si Erwin parang sobrang chill na niya sa work niya. So, graduate na siya eh. Unang work niya, manager agad, ganon. So, parang sabi ko, paano yun? Paano niya nagawa yun eh? Halos same age lang kami. So, sabi ko sa kanya, parang hindi ko na gusto magtuloy ng college kasi naiinip na ako. Parang kailangan ko ng kumita. Yun na yung goal. Kailangan kong kumita. So, after that, At that age, yeah, 15 pa lang kasi umalis na ako sa house. Bumukod na ako, nag-rent na ako sa boarding house. Oo. Para din, kasi malapit yung school ko doon sa boarding house. So, nakilala ko siya doon. Nung nagkakilala kami, naging interested ako into photography muna talaga. Photography. Doon naman nag-start, di ba? Halos lahat. Tapos, syempre, hindi ka muna photographer. Hindi ka muna ganon, syempre. Dadaan ka muna sa trading. Hindi naman pwedeng, kung gusto mo kumawak agad ng camera, yun na yun eh. So, ang ginawa sa akin, nilagay ako sa photo booth. So, may hawak pa rin naman camera, pero mas mahirap actually. Mas mahirap kasi, di ba, magsiset up ka, ganon, ayusin. And then, sabi ko, parang hindi ako okay sa pagiging, photo booth na, kasi parang nahihirapan ako. Hindi ko siya gusto. Yun na. Pag hindi mo gusto, Mahirap. di ba, mahirap? Mahirap. Mahirap talaga. Pilit. Matututunan mo, pero hindi ka masaya. Totoo. 'Di ba? So, for me, sabi ko, Herwin, ayoko nitong work na to. Baka pwedeng i-upgrade nyo na lang ako sa iba. So, sabi niya, sige, mag-photo-photo ka muna. Tapos, ilagay ako sa coordinator. Kasi one-stop shop yun Sa Batangas. So, yeah, ganun yung uso doon. So, lahat pwede nilang, in one company, lahat ino-offer nila. So, sige, coordinator. Parang sali-sali lang ako. Then, sabi ko, hindi ko pa rin talaga gusto. And then, biglang, sabi niya, since editor naman ako, gusto mo mag-video ka na lang. Editor na sir with that Yeah, time. SDU editor na siya that time. So, mga 2010? 2011, sorry. 2011 yun. Niyaya niya, sabi niya, mag-video ka na lang, editor naman ako. So, madali na kitang matuturuan. Actually, hindi siya marunong mag-camera, mag-video. Mag-video, Hindi sir. siya marunong mag-video that time. Marunong siya, pero hindi siya yung makikisaw-saw sa shoot or what. Papagawa niya sa'yo yung gusto niya, pero hindi siya yung actual na gagawa. Ganun siya. So, parang editor lang talaga. So, sabi niya, mag-video ka. Parang, yan yung baka magustuhan mo. So, eventually, nag-video ko. And then, may napanood akong isang wedding video muna talaga. Before ako alokin na Herwin. Sabi ko parang, okay to, ang ganda. Paano to ginawa? So, parang curious ako. Ang wedding video na yon, okay lang ba banggitin ko? Kasi, na-inspire ako talaga ng todo-todo dito. Mayad Studios. Mayad, yes. Yeah. At saka yung time na yan talagang Mayad, Jason Bob. Peak Yung nila. panahon nila Sobrang talaga peak. nung- As in, kahit hindi mo, parang hindi yun yung sinesearch mo, lumalabas sila. So sabi ko, ang ganda, ang galing nitong video na to. Gusto kong maging ganito, gusto kong matutunan to. So, fast forward, natutunan ko. Sabi ko, eto na yung gusto ko, Herwin. Gusto ko na tong pagpatuloy. Parang, nahanap ko na yung gusto ko. So, eventually, kakanood ko ng Mayad. Laging yun lang talaga pinapanood ko. Yun yung lumalabas sa feed ko. And then, sila talaga yung pina-follow ko. And then, every angle, paano nila ginagawa yung shot,
even yung crane shot, di ba uso dati yung crane? Dala-dala pa yung crane doon. Oo, as in, nasimulan ko yung crane. Sabi ko, okay, mismo ako, mag-ooperate ako ng crane kasi gusto ko siyang matutunan. So means, parang minahal ko yung pagiging videographer ko. Oo. Kahit wala akong knowledge nung, syempre, una pa lang parang sali-sali ka lang naman. No? Batangas pa rin yan. Yes, Batangas to. Doon kami nag-start talaga. And then, so sabi ko kay Herwin, parang palagi na niya ako parang sinasabihan na, magaling ka na, okay ka na. Which is, hindi yun yung ano niya eh, hindi siya yun. Kumbaga, hindi siya pumupuri talaga ng tao. Kahit nagagalingan na siya, wala siyang pakialam. Parang, tuloy mo lang yan, ayoko lumaki yung ulo mo. Parang So, okay. Tuloy-tuloy. Ganon ka kamahal ni Herwin. Oo, no? Ganon yung pagmamahal niya eh. So, fast forward ulit. So, sabi ko, Herwin, parang nanganak na ako eh. So, nagka-family na kami. May isa na kaming baby. And then sabi ko, parang ang liit na nung income natin for us. Yung sa ating tatlo. Parang, parang okay na ako, marunong na ako. Parang naghahanap ako ng something na magle-level up pa ng knowledge ko. Naliliitan kayo samantalang dalawa na kayo nagtatrabaho. Magkano ba sahod nyo that time? To be honest, maliit lang. Maliit lang. Kasi bata pa ako noon eh. Parang 18 pa lang ako eh. So 19 na ganun pa rin. Parang, masin maliit lang. Sir, we nag-start siya ng SDE 500. Siya nag-SD 500. Hindi kasi Batangas area, which is hindi mo naman talaga... Saka all-in-one package. Yes. Ayun. 500 siya and then ako, videographer ako noon, the whole day, 300 pesos. And then, sa morning, nagwe-wedding ako. Kasi uso sa Batangas yung morning wedding eh. Diba? Na-experience natin yan eh. With Cinema Works. Yes. Kung naaalala mo yan. Unfortunately, uso sa Yes, atin. diba? Pero ang saya kasi dalawa yung racket ko eh. Sa umaga, videographer ako ng wedding. Sa hapon naman, tatawid ako sa Dibu. Pasok pa. And then, yung boss namin that time, owner siya ng resort. So, all-in package siya. Meron na siyang venue and all. So, same lang yung venue, katabi lang yung Di reception. ka alis. Hindi ako aalis, lipat lang. Sabi ko, swerte, may 600 ako sa araw na to. So, yun. So, maliit talaga kasi magkano na yung gatas by that time, di ba? Oo. 2010, So, sabi mahal na. ko, actually, bukod sa kita, nakukulangan ako sa knowledge ko. Hindi ako nakokontento eh. Parang may something missing sa akin. Parang kulang. Sabi ko, ano pa kayang way para ma-improve ko yung sarili ko? Kasi, una, before, yung probinsya kasi hindi naman siya agad maganda yung cameras mo eh. Oo. 'Di ba? Kayo sa Manila, SLR. DSLR na kayo. Kami, naka 3CCD pa. May ganun pa. 'Di ba? Yung team namin, dalawa lang may SLR doon. The rest, 3CCD na. So, late. Sabi ko, parang late. Paano nila nagagawa yung gantong shot? Yung gimbal, 'di ba? Yung nagigimbal sa amin, normal lang, na nagigimbal. So sabi ko, Analog. Oo, parang, syempre, di ba, parang hindi naman kami ma-attend ng workshop. Oo. Di ba? Walang ganon sa Batangas. So, kailan na ba nauso yung workshop na sunod-sunod? Di ba? Lately lang din. Lately na lang. So, walang opportunity para mag-grow pa, no, yung learning. So, sabi ko, why not kaya try natin sa Manila? Oo. Kasi Sir Herwin, to be honest, sobrang laki ng tiwala ko sa kanya. As in, sobrang niya akong na-inspire to the point na ako yung didiskarte para ilagay ko siya sa sitwasyon na deserve niya. Kumbaga kay Herwin, kontento na siya ron. Yes, kontento na siya. Kasi manager na ako. Editor pa ako. Ano pang hahanapin natin? Sabi ko, hanapin mo kung saan ka mag-fit. Yung galing mo. Sabi ko, lagi kong sinasabi sa kanya na, sayang naman yung galing mo. May igagaling ka pa, parang ganon. Malay mo, mabigyan tayo ng break sa Manila. Gumanon ako sa kanya. To be honest, ayaw niya. Sabi niya, wag na, masyado nang marami dun. Tsaka ang hirap pasukin ng Manila. Tubong Batangas siya. Ako, laking Manila ko. So, sabi ko, sakto lang. Kung kaya mo naman dalhin yung sarili mo, why not, diba? Ganun naman makapagsapalan sa Manila eh.
So, lakasan na ng loob. Sabi ko sa kanya, try natin kumuha ng editing kaya sa Manila. That was the time na nag-pop up si Sir Ian sa wall ko. And then, minessage ko siya. Ian Cruz Films. Opo, Yeah. Ian Cruz, si Sir Ian. Sobrang thankful ako dito kay Sir Ian kasi hindi kami magkakilala. As in, nila Ma'am Shai, hindi nila ako kilala. Pero, pinagkatiwalaan nila ako. So, sabi ni Sir Ian sa akin, ako pa nga yung nagpapanggap na editor. Sabi ko, opo, kaya kong gawin yan. Kaya kong i-edit yan. Pero, at the back of my mind, shit, paano nila ginagawa ngayon? Sige, bahala na sir. Basta kukunin ko yung project. Kasi, ang offer before... Batangas kayo nakatira? Yes. Batangas kayo Batangas nakatira? pa rin to. Batangas. Kumukuha kayo ng job sa Taytay? Yes. Paano nangyayari yun? Yes. Ang offer, 5,000. Oh, malaki yun. Ang laki nun. Ah. Sabi ko Talon parang, yun. life-changing na to. Sabi ko, magbabago yung buhay natin dito. Yes. Parang ganun. So, for me, gusto ko i-grab yung project. So, sabi ni Herwin, paano wala tayong laptop? Wala tayong equipment. Paano natin i-edit yan? So, meron akong sekretong ibubunyag sa dati naming boss. Ngayon nyo lang malalaman to. Pero ewan ko kung nakita nyo na rin sa CCTV to. Ewan ko na, bahala na. Bahala na. Ayun, tinanggap namin yung project. From Batangas, bumabiyahe ako ng bus papuntang Manila sa Mega Mall. Doon yung meet-up point namin ni Sir Ian. So, at saka ni Ma'am. parang halfway din. Yes, oo. Parang, sige, pumunta kami sa Mega Mall, bibigay namin to sa yung hard drive. Alam mo, sa totoo lang, para pagkatiwalaan ka ng mga taong to, parang dun pa lang, parang nakakakaba naman to. Sobrang overwhelming kasi hindi lang babiyahe ka from Batangas kasi kukuha ka ng project na may sahod. Hindi lang yun napansin ka ng isang Ian Cruz. Oo. Diba? Parang dun pa lang, life-changing moments na yun para sa'yo, diba? Kasi, life-changing moments. Pramayad yan. Pramayad. Diba? Kasi, probinsya. Hindi naman madalas nakakapag-coverage dito sa Manila. So, nung napansin ako ni Sir Ian, yun talaga, grinab ko na yung opportunity na yan. Sir, baka may editing kayo dyan na gusto nyo ipa-edit. So, sabi ko, kaya namin yan. So, kinuha ko yung project sa Mega Mall, minit ko sila, yung hard drive kinuha ko, and then, binalik ko sa kanila. Hindi ko yata na-send yung output basta parang binalik ko pa from Batangas. Binalik ko yung hard drive, tapos may kapalit ulit. Oo. Parang ganon. Kumbaga, pagbalik mo, nandun na yung edited. Yeah. Tapos, surprisingly, umulit sila sa amin. Oo. At, ito na pala yung sikreto na yun. Yung editing, kasi yung laptop ni Herwin doon sa on-site, parang minsan dinadala sa office. Parang iniiwan doon, parang pag may event. Ngayon, inaakyat namin yun doon sa apartment namin sa taas. Parang dinadala namin. Kasi yung apartment namin yun, sa boss din namin yun. Mayaman kasi yung boss namin pag-aari nila lahat. Yun. So, sa taas nun, dinala namin yung laptop, and then doon kami nag-edit. Alam nyo, after ng trabaho namin, like 6 p.m., akyat na kami, magdi-dinner kami. Mag-start na siya ng edit. Oo, sa labas. Hanggang madaling araw. Ganun siya kasipag, no? Sipag. Parang sabi ko, konting tiis lang. Sabi ko, konting tiis lang. Makaipon lang tayo. Oo. Ang mindset ko nun, kailangan nating makabukod. Oo. Kailangan nating makaalis dito muna. Hindi naman in a bad way na masama yung boss namin. Hindi naman ganon. Like, gusto ko lang ma-fulfill yung, alam mo yung parang hinahanap ko. Oo. Tsaka may pangarap ka na yung pangarap mo, which is yung boundary na tinitingnan mo is mayad. So gusto mo ganun yung output mo rin na ganun, diba? Oo, parang pag dito, parang baka matagalan ako bago ko makuha yung hinahanap ko. So, nagustuhan ni Sir Ian yung video, and then, nagpaulit-ulit yung project. Nagkasakit si Herwin. Siyempre, madaling araw, 2 work, parang gabi hanggang madaling araw. Sabi ko, stop na kaya natin. Kasi na-hospital siya, yung sinahod namin kay Sir Ian, napunta lang doon. Struggle. So, struggle ulit. As in, parang nag-advance pa kami ng salary dun sa boss namin. Para di ba? Sabi ko, kinakarma yata tayo. Gumanon ako. Sabi ko, tigil na kaya natin. Pero sabi niya, hindi na. Nasimulan na natin. Oo.
tuloy na natin. Sa una lang yan, nabagual lang yung katawan. So, okay. Gumawa ulit kami ng project. And then, sabi ni Sir Ian, sabi ko pala kay Erwin, what if lapit na tayo kay Sir Ian? Tira na lang tayo dun sa Taytay. Oo, yan. So, nagkaroon siya ng interest na sabi niya, sige, dun na lang tayo tumira. Parang mabilis yung project at the same time. Kumbaga, wala nang boss na pagtataguan. Oo. 'Di ba? Malaya na kami. So, lumipat kami ng Manila na hindi na nakakapag-explain sa parents namin kung saan kami pupunta, kung anong gagawin namin. Kasi that time, bata pa kami. Ako 19 lang, siya 21. 21. Oh. Ganon. So, bata pa. And then, sabi ko, walang mangyayari pag hindi natin ito ginawa. So, naghanap siya ng apartment na 5,000 pesos lang. Isang ganito lang. Studio lang talaga. Malaki pa nga to eh. Sabi namin, pansamantala. Hanggang makahanap tayo ng work. And then, syempre, kailangan ko na mag-work noon. And then, ayun, thank God, siguro, nag-cross kami ng path with Mayad. Mm-mm. As in, parang... Pero, bago ka magmayad, yung editing mo, may laptop na kayo nun? Or in-house kayo kay Ian? Ang nangyari po nun is si Herwin po, everyday pumapasok kay Sir Ian. Doon ko sila na-meet before. Birthday ni Ian yun, nasa rooftop tayo. Nandun nga pala tayo. Yun, pero nakalimutan ko na, nandun pala ako. Ayun. Nag-i-edit siya doon, araw-araw. Tapos, sobra din yung struggle niya. As in, nakita ko din kung paano si Sir Ian maging boss talaga. Oo. Na sobrang in-admire ko na, ay, ganito pala maging studio owner. Kailangan pala talaga. Sobrang higpit mo. Sobrang ganito. Kasi that time naranasan ko, umuwi si Erwin nun, umiiyak eh. Umiiyak! Sabi ko, bakit paano ka? Parang, hindi. Pag uwi niya, okay pa siya. Maya-maya, umiiyak na siya habang nagdi-dinner siya. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa'yo? Sabi ko kala ko may aksidente nangyari or what. Sabi niya, grabe si Sir Ian. Ilang beses niya pinarevise yung film. Sabi niya ganon. Shoutout kay Boss Ian. Sabi ko, Sir Ian. Sabi ko, hala, ganun talaga. Hindi ganun lagi perfect yung work mo. Sabi niya, baka hindi talaga ako magaling. Gumaganon siya. Talagang paghihinaan na. Oo, napapanghinaan na kasi Nag-doubt para siya. umiyak ka. Di ba? Sobra-sobra yung yung pagalit sa'yo. Pero love namin yan, Sir Ian. So, from there, sabi ko, parang yan na yung yan na yung Linya. time mo para mag-level up ka na. Oo. Baka nabibasican na siya sa trabaho mo. Baka sinadala mo pa yung trabaho mo sa Batangas eh. So, level up ka na. So, that time, parang umukay naman siya sa film. Umukay naman siya. Then, ito ulit, nag-freelance na ako noon that time. Nagmanap na rin ako ng trabaho. Nilakasan ko ulit yung loob ko. Sabi ko, ano kaya ako? Apply kaya ako dito sa mga naghahanap ng videographer nun. Ito, si Direk. Diba? Paano nga tayo nun? Before pa nun, parang nag-Derek ka muna. Derek Key. Pero Dami. pinakamarami talaga. Sobrang thankful ako sa Mayad. I mean, ewan ko din, nilakasan ko yung loob ko eh. Kasi parang wala naman akong baog kasing galing nila. Parang sabi ko, paano ko sila tatapatan? Eh, ang gagaling na nitong mga to, galing lang akong probinsya. So ako, positive thinker ako. Kaya ko yan. Kaya ko to. So, pagpasok ulit gano'n ng first day of work ko, na-meet ko agad si Direk Phil. So, Isa rin yun. sobrang na-overwhelm ako sa learnings ko sa kanila. As in, parang to the point na ilang months pa lang ako sa kanila, naiisipan ko nang magtayo ng sarili kong studio. Imagine that. Sa edad ko na yon, na-inspire kang bumuo ng sarili mo in the future. Kasi nakakausap mo yung mga tao na yung alam na talagang may potential ka. Yes. No, na parang sinasabi nila is, by that time, lagi silang ganito pag sila, by that time na ikaw naman, pag may studio ka na, ganito gagawin mo. So, parang for me, nakaka-pressure kasi ito pala yung ine-expect nito sa akin. So, doon na nagsimula mabuo yung Forever Mind. Forever Mind.
Pero medyo medyo emotional ako sa part na to kasi that time nung binubuhay yung maya. May sabi ni Herwin, wag mo na ikwento yan. Nagwala. Gumalaw yung baso eh. Pinagalaw. Relax ka lang dyan. Relax ka lang. Walang sasabihin. Walang sasabihin. Ito pa yun. So, sabi ko, nabuo talaga yung forever mine sa rejection. True rejection. So, sabi nung career ko sa Mayad, parang parang isa ka sa top list na gusto nila maging director. So, ako parang, magiging director na ako. Kasi sa Mayad, per director eh. So, that time, ang naabutan kong director is si Direk Fiel, Direk Carmela, Direk Gabo, bago pa lang si Direk Gab nun si Direk King. Ayan. Yan yung naabot ko talaga na nag-shoot. So sabi ko, para mapalinya ako sa mga to, sino ba ako? Parang, so na-overwhelm ako. And then, mga 2 months after naririnig ko yung mga rumors na yun sa mga kapwa ko videographer sa Mayat, pinatawag ako ni Sir Alvin, yung owner din ng Mayat. Sabi ko, ito na yung time siguro. Parang magsasign na ako ng contract. Positive nga ako. Wala akong may kasamang dasal talaga lagi na, director na ako pag uwi ko. Kaya, sir, parang wala naman siyang pakialam kung anong mangyari sa akin. Kumbaga, sabi niya, ano man ang maging desisyon ng management, kalma ka lang. Sabi ko, okay. That time, wala akong pamasahe. Kasi parang wala akong cash na. Tapos, nagbus ako. So, sabi ko, nagbus ako. And then, nilakad ko yung Guadalupe Bridge. Diba? Yung may tawiran doon. Ganda nun. Overpass. Oo. Establishing ka. Alam mo, inisip ko nga, kakwento ko ba yung part na yan? Pero nakakatuwa kasi tumawid ako ng overpass. Medyo umaambon nun. Tangina, sobrang yung setting, Grabe yung setting, di ba? So sabi ko, pumapabor sa akin yung yung panahon. Blessing to pag may ulan. So, okay. Pagtawid ko, lakad ako, papunta Rockwell. Kasi Rockwell yung So, sasadyain mo talaga. Pag wala kang sasakyan, maglakad ka, ganon. So, naglakad ako. Ulan pa nun. So, pagdating ko, may kasama si Direk Alvin doon. And then, pinainom muna akong kape. Parang hinabahan ako. Ganon. So, ang assume ko, uuwi talaga ako as a director. Pero bumaligtad yung mundo ko pagkasabi niya na, sorry, hindi na pala natin itutuloy yung pagiging director. So parang ako, ganun po. Parang sa isip ko, paano kaya yun? Parang, ba't ako pinatawag dito? Reject naman pala ako. Naglaad ka pa sa Guadalupe. Diba? Ganda ng establishing mo Mamboy. Sabi ko, bakit kaya ako pinatawag po? Sasabihin lang pala, di na naitutuloy. Siyempre, for formality yun. Diba? Pero ako, parang, siyempre, nagulo na yung, imagination ko eh. Parang tsumungda. Parang nagtsumungda lahat sa isip ko na, mali expectation ko. Sabi ko, tapos habang kinakausap niya ako, hindi ko na na-absorb. Ang tanging naisip ko lang, sana in-email na lang. Hindi po masakit. Pero ang sakit-sakit. As in, ang sakit na parang gusto ko nang umiyak sa harap nila. Baka naman may second chance pa or ba. Ano ba nagawa kong mali? Baka yun yung hinihintay nila na baka may check. Baka pwedeng ganito ganyan. Yung magganong ka sa kanila. Hindi na direct Hindi na. Parang kasi para sa akin kasi hindi na para magbiro pa yung mayad
Parang, It's a prank! bibiro sa'yo. Di ba? Parang si Sir Alvin, hindi ko naman nakitang ganun yun na tao na magpa-prank pa. So, parang hindi ko na siya inisip na prank ba to? Oo nga, no. Hindi. Baka naman prank na kasi pinapunta ka doon eh. Hindi mo lang inintay. No? Kasalanan mo, kasalanan mo. Kasalanan ko, nag-overthink ako ng malala. Ako may kasalanan nun. So, nung pagkasabi niya, so wala na ako sa focus, hindi ko na maintindihan. Parang lahat, nag-shatter na lahat ng dreams ko. Lahat ng dreams ko parang, Nawala. hindi ko na alam kung saan napupulutan. Kasi prior to that meeting, na-imagine ko na yung sarili ko kung ano yung kaya ko i-provide for my family. Yes. So lahat yon nawala. Na parang, magising ka na naginip ka lang. So sabi niya, hindi na pala namin tutuloy yung proposal, ganyan. Kasi magkakaroon ng conflict of interest. Conflict of interest. Kasi na-start ko na si Forever Mine that time. Okay. That time. So mga months na yun. Feeling ko dahil magkakaroon ng ganun. Tapos si Herwin is under contract pa sa kanila. So, oo nga naman. Makes sense, diba? So, umuwi na ako, umuulan pa rin. Medyo lumakas lang ng konti. Sabi ko talagang, umayon talaga yung panahon na. Malungkot ako, malungkot din siya. Pwede ka pumiyak kasama Diba? mo lang. Ang sama ng loob ko, to be honest. Sabi ko, ano yung nagawa kong mali? Bakit nawala sa akin yung project or yung, yung opportunity? Sabi ko sa sarili ko, habang nandun ulit ako sa Guadalupe footbridge na yon, one day, uupo na kami sa isang lamesa. Kasama ko na sila. Sabi ko gano'n, oh my God. And then, nangyari naman. Yung rejection, ginawa ko siyang inspiration. Positive. Diba? Yung rejection, hindi lahat ng rejection sa buhay mo nauuwi sa downfall mo. Yes. Diba? Hindi Depende lahat- na sa tao yan. Oo, depende na paano mo i-accept eh. Ako kasi, in-accept ko siya in a good way. Teka, may tissue ba tayo dyan? Tissue. Direct tissue. Direct Alvin, pinaiyak mo ako. Hindi, di ba? Kasi, ang thinking ng tao, usually, ako rin naman sometimes, pag na-reject ka, wala na yung opportunity. Yes. Maghanap ka na ng iba. Sabi mo nga kanina, parang yung pangarap mo, nabasag, nawala. Nabasag na siya, wala na. Parang wala na akong patutunguhan nito. Balik na naman ako sa dating. Zero. Dating gawin. And at the same time, for sure, wala na ako sa mayad. Oo. Kasi nireject na nila ako eh. Oo. Paano na? So, nawalan na ako ng trabaho, nawalan na ako ng opportunity. Ano ang gagawin ko ngayon? Totoo naman. So, sabi ko, hindi to pwede. Kailangan may gawin ako para magtuloy-tuloy yung Forever Mine. Oo. So, that time, sabi ni Herwin, December pa matatapos yung contract ko. So, October, nagkaka-wedding na ako. Ng sarili mo. Yes, Forever sarili. Mine. Yeah. Tapos, wala akong gamit. As in, isang body lang, tsaka 24-105, isang tripod. So, hinahire ko yung mga shooter na may mga gamit. May gamit na. Sobrang thankful ako sa kanila. Yung mga naging part nung first year ng Forever Mine. Talagang sa kanila ko dinepende yung mga gamit. Nanghiram nga ako sa inyo ng lens noon dati, di ba? Pupuntahan ko pa yun sa Binangonan. Hiram ako ng 7,200. Tapos that time, miram ako kay Direk ng 7,200 tapos nire-rent ng mayad sa akin. Grabe! Hindi! Mindset din. Hindi kasi pag sa shoot kasi, 'di ba? Minsan kailangan ng 7,200. So, sabi niya baka may 7,200 ka. I-rent na lang namin. Meron po ako. On hand. Oo, meron. So, isip-isip ko, kunin ko na lang sa Binangonan yung i-direct. Sa kanya, hiramin ko. O kaya kay Boss J, sabi ko, hiram na lang ako. Kasi 500 din or 1K. Sayang. Sayang. Ngingitian ko lang naman sila eh. Direct, peram gamit diba? Okay na. Ang ganda. Ang ganda Alam mo ba yan? Alam mo ba yan? Hindi ko alam yun. Kaya nagsabi sa akin. Pero hindi ko sasabihin sa kanila kasi kukuhanin nila yung 500. Baka pumarte pa eh. Oo, No? Marte pa eh. Okay na
ngayon. So, Now you know. Sabi ko, matagal-tagal pa bago ako makabili nitong mga ganitong lens. So, kuhanin ko muna yung mga shooter na rich kids. So, Jesus Reyes. Hindi naman riches, nakapagpundar na rin na sa... Ayun, mga rich kids na industry yung tutawagin. Di ba mong RK yung mga, yung mga shooter? Di ba kasi Yung kapag iba kompleto naman, ka ng hindi. gamit, ang yaman mo. Yaman mo na. Ang yaman mo. Kasi, Iba yung dating. Di ba iba yung dating? Tapos dati uso pa pag naka-red na lens ka, yung red ring. Yung mga L-lens ba yan? L-lens. Ang yaman mo na. Nagkataong si Jesus Reyes, naging friend ko din sa Facebook. Tapos nakikita ko yung mga lenses niya, lahat red. Sabi ko, kunin ko to. Daming gamit. Sabi ko, Shout out kay Jess. Ito kay Jess. Jesus Reyes. Then, sinasama ko sila sa weddings. And eventually, naging okay. Si Kuya Aris, si Dudes, yan. And then, sabi ni Herwin sa akin, kamusta naman yung mga weddings mo? Kasi tuloy-tuloy pa yung, kumbaga tuloy-tuloy lang yung mayad niya. And then ako may sarili akong pat na tinatahak. Bahala ka kung anong gusto mo. Basta ako, kung kailangan mo na editing, kaya ko i-edit dito sa bayan. Pero hindi kita kayang samahan kasi nakakontrata ako sa bayan. Ginaya lang ko yun. So, okay ako doon. Diskarte muna ako 1 year. Okay naman. Sabi ni Herwin, sige, patunayan mo sa akin kung kaya mo 25 clients in a year or 50, mas maganda. Sasama ako sa'yo. Dinil niya ako. Challenge. Sabi ko, teka nga, bakit ako ididil mo? Dapat una pa lang ako nakikinabang sa'yo, asawa kita eh. Teka muna. Bakit ako yung binibigyan mo ng ultimatum na 25 or 50 Sa totoo lang, dapat ikaw nga kasama ko dito eh. Parang, gusto niya kasi palang patunayan kung ano yung kakayahan ko. Kung yung mga promises ko ba, mapapanindigan. Kasi pagka umalis siya doon, wala na kami. Wala na. Tama na din naman. na. Tama din naman siya. Diba? Yes. So, naiintindihan ko siya. For sometimes, sumama yung loob ko sa kanya na, grabe naman to. Imbes na okay na, may editor na ako, di na ako magbabayad. Hindi sumasama sa akin, walang tiwala. So, eto na, nagkaroon na ang haba na nito, 2 hours lang ha. Okay pa ba? Help time, okay help ba? time. So, Ang question lang for today talaga is dalawa yun lang. Okay. Sige. So, After Ang haba eh. sige. After dito, Ang saya pala dito. I mean, pag nanonood ako, sabi ko, kaya ko ba yung mga sagutan na yan? Pero ang saya pala. Ganda. Sobrang nakaka-happy na nilulook back ko yung, Yung yung kwento mga mo. kwento ko na Yes. nakakatawa, nakakapanlamang. Nakakapanlamang. Mga ganun. Kasi, di ba, ganun naman eh. Diskarte. Pumasok na yung Forever Mind, si Herwin nasa mayad pa rin. Wala kang editor, kumukuha ka ng freelance Yes, si editor. Dudes yan. Si Dudes, na nagbabayad ka kasi si Herwin nasa mayad. May Ayaw. kontrata. Hindi, Ayaw syempre, kasi hindi naman niya ayaw. Feeling ko may kontrata siya na ayaw niya ma-break yun para hindi masama yung loob ng mayad na ano siya. So, Tsaka- yun lang yung tingin ko doon sa... Tsaka, ang laki ng utang na loob din namin talaga sa kanila, sa mayad. Kaya hindi ko rin siya agad na hinila eh. Yeah. Kung tutusin, kaya naman. Kaya naman namin ipuslit siya, pero hindi namin ginagawa kasi respeto. May respeto sa kanila, respeto sa management. At the same time, malaki yung namin, utang na loob. Utang na loob. Diba? Yes. Sa kanila. Kasi hindi ako ito kung hindi ako na-inspire ni Direk Fiel. Yes. Diba? Totoo yan. Minsan sa buhay mo makakamit ka talaga ng isang tao na makakapag-inspire sa'yo at magbabago ng thinking mo sa buhay. Yes. Diba? At siya yun. Hindi ba ako yon or si Ian? Parang thank you po sa mga nanood. Hindi po yun yung in-expect ko na sagot. Salamat sa 70 to 100. Salamat pa din sa gamit. Nakumita ako. Mga ilang Malay. beses din yun. So, ayun. And then, sabi niya, tapusin ko na tong contract na to. Malapit na, December na. Sabi ko, paano pag ni-renew ka nila ulit? Di nasa sayo na yun kung may wedding ka na ilalatag sa akin. So, okay, challenge na naman to. So, that time, mga 10 lang, ginabuk ko. Thank God, may 10. Anong year yan? 2014. 14. 14 nung nangyayari. So, 2015 yung mga weddings na. Oo. Sabi ko, paano ba yan? 25 na. Gumanon ako.
alam ko naman sa sarili kong 10 lang. Nagsinungaling na naman ako. Manlalamang mo na naman. Hindi, kasi ang thinking ko, nasimulan na sa 10 eh. Meron Papunta na tayo sa pataas. Hindi naman nagka-booking ka ng 10, bababa. Cancel. Di ba? Hindi naman pwede mangyari yun. Kailangan sa pataas ka. Yes. So, sabi ko, 25 na yung bookings. Pwede ka na hindi mag-renew. Sabi niya, galing ah. Kaya mo pala. Gumanon siya. So, sabi niya, sige, hindi na ako magre-renew. And then, that happened October 2016. Kasama ko na siya. First day ng work namin together sa Forever Mine. Ganda. And iba yung joy. Kasi sobrang pressured kasi baka mag-expect siya sa akin ng kagaya sa Mayad. But sinimulan ako na Herwin sa simula na simple lang. Prinobide ko lang yung request niya and all. Nag-jive kami into one na plan. Ito yung magiging style natin. Ito yung magiging takbo ng video natin. Ito yung style natin. From that time na nag-edit siya sa Mayad, nagsisimula na yung sa kanya, yung concept sa utak niya. So, nagamit niya sa Mayad to. Together with Direct Fiel. Itong style na to. So, sabi ko mo, okay yun ah. Nasimulan mo na yung ganun. Pang-break ba sa wedding? Pang-break sa mga tradition na ginagawa natin sa wedding. So, sabi ko, baka pwedeng i-apply natin, tweak lang natin konti. Your naiisip mo. So sabi ko, what if ganito, ganyan. Pagsamahin natin kasi sa lahat na nakasama kong studio, syempre, well, alam din naman niya na mga nagsisimula is, hindi mo naman talaga alam kung ano yung magiging style mo, di ba? Yes. Like, Cinema Works, may sariling identity yan. Stellar, meron yan. Forever Mine, meron yan. So, saan ka dun? Di ba? Saan mo lulugar yung sarili mo? Tama. Halos lahat, kinikater na nilang lahat. Diba? Meron tayo dyan. Meron kami dito timeless. Yung isa studio naman, meron kami dito artsy. Diba? May mga ganun. So, paano ko i-define Forever Mine? Yes. Ano ba yung Forever Mine? Sino ba siya? So, sabi ko, mag-experiment pa kami. So, that happened na naisip ko na gawin natin parang movie yung feels. Sabi ko, parang, iba naman, parang, magaling kasi siya. Parang sabi ko, kaya mo naman to, di ba? Yung ganitong editing, ganyan. Yes, sobrang galing ni Herwin pagdating sa editing. So sabi ko, tatanggapin ba sa wedding yan? Gumanon siya. Sabi ko, bakit hindi? Nagawa mo naman na sa Mayad yan, okay naman, di ba? Nagustuhan nga sa Mayad Di ba? Nagustuhan naman sa Mayad eh. Why not? So, nung nilabas namin siya, actually struggle din. Kasi, sa totoo lang, hindi naman talaga siya pang wedding noong una eh. Diba? Kung makikita nyo, wala naman talaga yung mga tsyungda na yan eh. Diba? Parang, saan siya galing? Diba? Then, eventually, nagiging okay yung bookings namin. And then, suddenly, biglang may mga nagpa-pop up ng mga bashers. So, parang hindi yung mawala yun. Kahit sa Cinema Works, dami. Hindi tanggap sa lipunan agad yung ganung style. Kasi, walang puwang sa wedding yan. May ganun. Walang puwang sa wedding yan. And that happened sa meron akong natandaan na as in, yung pang-aaway nila sa akin, ginawa nila ng live video. As in, nag-live sila. And then, parang, inaantay ko lang nabanggitin nila yung pangalan ko. Tapos, parang, doon na kami magkakaalaman. Parang ganon. Pero alam ko nang ako yun. So, sabi ni Erwin, record mo. Para malaman natin kung tayo ba talaga or what. Sabi ko, hindi, tayo yan. Wala namang iba eh. Sabi ko, di ba? Wala namang iba. Sino ba? Hanapin mo nga kung sinong naglabas ng ganyang style. Wala naman, di ba? Tayo lang. So, mainit yung, yung... Sino nag-live? Kami ba yun? Wala ko sinabi. So, parang nag-live sila, dalawa sila. So, parang sinasabi nila doon na, basta all about the mga tsyungda. Parang, syempre, na-hurt ako kasi mali ba yung ginawa namin? Parang, gusto lang naman namin may kakaiba or makasimula ng isang magde-define sa amin. Yes. Diba? Yung karakter namin, na kami naman. So, doon na ulit ako nagkaroon ng lakas ng loob doon sa guys na yon na
nag-live na sinabihan kami ng mga gano'n. And then sabi ko, tuloy lang. Balang araw, magugustuhan din to ng tao. Yes. 'Di ba? Sa ngayon, hindi pa to uso. Wala namang lumalabas na paglabas, uso agad eh. Or tatangkilikin agad, 'di ba? Yep. May Proseso may yan. proseso, may oras. Yung pag-ikot ng mundo, pag umayon yun sa'yo, grab mo agad yun. Diba? Yun yung nangyari sa amin. In-embrace namin yung style. Yeah. And then, that happens, meron na uling client na nag-review sa amin sa Wowis. May isang client lang na nag-review sa amin ng Wowis. Yung isang prenup video na yun, nung pinost niya doon, nagsunod-sunod na yung opportunity sa amin. And then, yon. And then, yung guy na dalawa na yon na nag-live, nag-sorry naman sila sa amin eventually nung umokay na kami. So, kumbaga, nakapwesto na kami. Yun talaga yung goal ko. Makilala ko. Yeah. I mean, not me, but yung forever. Hindi pa para i-live ka ng ibang tao. Ibig sabihin, nakikita ka na nila. Yun nga po. Diba? Parang sabi ko sa sarili ko, parang napapansin na tayo. Napapansin yan. Napapansin na tayo. For me, pero hindi ko naman in-assume na. Hindi Teka, naman nag-sorry ba ako sa'yo? Parang hindi naman. hindi ako nag-live. Hindi ako Nag-sorry siya sa akin nung joke isang party. Nag-sorry siya. Parang, uy, sorry ganyan, ganyan. Alam mo na, ganyan talaga sa wedding, ganyan, ganyan. Okay. So, tapos yung isa hindi mo ko. That time, parang ang init-init ng ulo na. And then yung isa naman, nag-message sa akin na, Mitch, pasensya ka na, ganyan. Alam mo na, nadala lang ng, hype, ganyan. Okay. So, wala na yun sa akin. So, tapos na. And then, sabi ko, one day, gusto ko talaga, yung vision ko, talaga, from the start, gusto kong makapwesto. Gusto kong makalinya sa mga to. At nandito ka na. Hindi para magpasikat, Yes. to provide pa for my family. Yes. Kasi ito na yung, ito na yung bread and butter ko eh. Tinalikuran ko na yung school ko. No turning back. Ito na yun. Totoo yun. Videography life na yung magpapagana ng buhay ko. So, might as well, taasan ko na yung pangarap ko. Wala namang bayad eh. Diba? Tama. Diba? Why not mangarap ka ng sobrang taas? Di ikaw, work ka lang. Hanggang maabot mo yan. Yes. Diba? So, from there, yung nasa mind ko talaga na iniisip. Lahat ng ini-imagine ko, nangyari siya. Thank God. As in, parang hindi ko din, parang later on ko na naisip, ang galing no, ganun pala yun. Ganun pala yung nangyari. Pag sinasummary ko siya, parang pagka pala pinagkatiwalaan mo yung sarili mo, na kaya mo, magagawa mo eh. Totoo. 'Di ba? Parang sobrang imposible from provincial life to Manila life na na-inspire ka lang sa isang tao and eventually, ito ka na. Forever mine ka na. 'Di ba? Parang hindi mo naman yun maiisip in the moment na sikat na ako or what, 'di ba? Hindi eh. Ang naiisip ko lang that time, nakakapera ako. At the same time, Nakapag-provide ka. yeah, at the same time, nakakapag-send ako ng kapatid ko sa school, sa college. So sabi ko parang yung passion ko, yung pagmamahal ko sa wedding, ang dami niyang nabigay na opportunities around me. Diba? Sa family ko. So, and then, sa mga kasama ko, of course, Yes. sa Forever Mine, nagkakaroon kami lahat ng work and at the same time, for sure naman, baka naman may na-inspire din ako. that Pero time. marami yan for sure. Yeah. Kasi, as in, talagang from scratch, lahat talaga, tiwala lang sa sarili. Yeah. Yung sinimulan ko. Wala akong baon, wala kaming bank account na Herwin that time. Oo. Bumili kami ng second hand na MacBook sa Green Hills Oo. para lang pagsama niya sa akin, meron na kaming sarili. Sarili. laptop. Ano pa yun, umiinit pa yun pag nagre-render ka. Kasi second hand yun eh. Yes. Second hand yun kay Boss Jap. Kilala niyo ba si Boss Jap? Shout out, Boss Jap. Grabe. Yan, laging binibila natin laki ano yan. sobrang life-changing ulit laptop na binenta niya sa amin. Sobrang naging honest siya. Pang-edit niyo ba yan? Ganyan. Sabi ko kay Boss Jap, hayaan mo Boss Jap, pagka nagkapera ako, babalikan kita tapos brand new na yung bibiling ko. Galing. Tinupad ko yun at ako pa nag-cover ng wedding niya. Oo. Well, not to brag pero sobrang yung story na yan. Sabi niya, malay mo, pagbalik mo, brand new na yan, willing na, kaya niya na afford yan.
Well, nangyari naman. Ganda. Thank God. At ngayon, forever mine na. Yes, sir. Napahaba. Sorry. Hindi, okay lang, Ba, okay lang. nabobore na yung mga nanonood. Hindi. Ang ganda ng kwento mo. Sobrang ganda. Sobrang inspiring. Naalala ko kasi yung mga kwento niya. Kasi nakwento na yan before pa. Kasi magkapit bahay kami ni Michelle before. Yes. So, Yeah. yung mga kwento, marami doon alam ko na. So, hindi ko alam na ganun kahaba yung kwento na yun. Dahil dyan, tapos na ang live natin. Ano naman, so nakwento mo na, no, yung paano nagsimula yung Forever Mine, ganyan. So, this time, gusto kong tanong ko na lang, tanong ko naman is yung, syempre, iba-iba yung couples, ganyan. Paano yung approach mo every couple na, lalo na ngayon, na paano mo iniiba yung wedding nila? Kasi napapansin ko, para-parehas ng location, diba? Ikaw, paano mo ginagawang unique yung bawat approach mo dun sa bawat wedding na ginagawa nyo ngayon? Yan, okay. Napakagandang Technical tanong. naman tayo. May Technical shooting agad. naman. Grabe Oo. yung switch. Ang haba kasi nung So baka Oo, mamaya yung shortcut na tao na. gusto matuto naman. Sige, nga, tama na sa life-changing moments. Ito na tayo, guys. So, well, yung about dun sa question mo, Derek, kung paano ina-approach mo. Paano yung approach mo? Approach sa weddings. Yes. So, paano mag-iba-iba. Kasi napansin ko rin, iba-iba yung approach nyo naman talaga, 'di ba? Meron kayong parang Fashion. editorial na style, meron naman Story. purely storya lang, 'di ba? So paano nyo na rin dinidecide kung kailan yung ganitong approach or kailan yung ganito or kailan pa mag-iiba, 'di ba? Okay. So, sa simula, syempre, starts with planning. So, planning muna kami. Coordinate ako with the editor kung sino yung naka-assign that day. And tatanungin ko yung co-director ko, which is usually si Rani yun. Pagka ako yung in-avail ng client director, minsan sumasama siya. So, planning to with the team kung paano yung magiging approach. At the same time, during Zoom meetings sa clients, kung meron silang time to do the meetings, tinatanong ko na talaga sila kung ano yung gusto nila. Well, yung Forever Mine, kinikater niya lahat ng style. Basically, so kung napapansin niyo po, iba-iba yung approach sa weddings, kagaya ng sabi mo, kasi kinocurate namin yun through their pegs. Kung ano talaga yung Kung gusto sino yung nila. kliyente. Yeah. Hindi ako pwedeng mag-power intro kung hindi sila ganon, kung hindi nila yun gusto. So, tatanungin ko muna sila kung ano po ba yung gusto nyo sa, ano po yung visualize nyo Sa wedding nyo. nila. Yan. Ganda. Kasi, lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako yung makakapag-decide lang. Nandito lang ako para i-film yung wedding nila. Wala akong karapatan para baguhin yung gusto nila. Yes. So, kaya yung style namin, niluwagan namin. As in, kung ano yung gusto nyo, yun yung ibibigay namin sa inyo. Kasi ito yung matitirang memory sa inyo. Ilan ang directors ng Forever? Ngayon, meron kaming 3. Ako, si Rani, and then si Joyce. Iba-iba style yan. Yes, iba't ibang style. So, kung gusto ng clients, gusto namin po ma'am, medyo cinematic lang, slow face lang. Rani yan. Rani yan. Gusto namin, beach wedding kami, gusto namin masaya lang. Ayaw namin ng seryoso. Joyce yan. Usually, yung clients niya is beach weddings, foreigners, yan. And then ako, usually yung clients ko, hotels, which is gusto nila intros, yan, mga high fashion na. High fashion. Mostly, Yeah. 70% Chinese. So, yun yung market ko sa akin. So, nagkaroon na kami ng sarili-sarili naming muka, videos namin. Ganda. And then, at the same time, lumalawak pa yung opportunities for us to grow and Yes. expand. Kasi 3 na kaming gumagalaw. And then, napapahinga rin yung tao. Like ako, nakakapag-isip din ako. Kunyari, may wedding sila, and then napanood ko. And then, syempre, makikita mo yung gawa nila. Okay pala yun. Oo. Diba? Okay yung ginawa mo dyan . So, kaming 3 or kaming team, na-inspire din kami sa ginawa nila yesterday. Kasi kunyari, kahapon si Rani, ako naman ngayon. So, pag tinignan ko yung work niya, para okay, kailangan, may bago rin akong gawin. Na-ano ka rin, no? Na-inspire ka rin. Kasi, medyo matagal na rin tayo sa wedding 10 years na. So, lahat actually, well, hindi pa lahat.
marami ka na rin nakitang iba't ibang weddings. Yes. So, ang challenge sa'yo, paano mo siya gagawing unique Mhm. at para sa couple mo. Para talaga sa gusto nila. Yeah. Hindi kami nagpa-power intro kung hindi gusto ng clients. Mhm. Not unless sinabi niya sa akin na bahala ka na. Oo. Bahala ka na. I trust Bahala you ka na, guys. tapos ikaw yung kinuha, di ba? Yes, ako yung kinuha. Alam ko na yun. Alam mo na yun. Oh, matik Kasi na. wala naman kukuha sa akin na clients na gusto ng cinematic. Kasi yun yung binibenta ko. Yun yung minamarket ko. So, understood, okay, ganun. Pero mostly, pinaka-gusto ko talaga is yung cinematic approach. Yan. Kasi from Herwin, siya talaga yung nagkikater ng high fashion. Okay? So, Bakit binigay mo kay Rani? Ako yun. Ay, ka. Ako yun. So, during that days na nagkasakit na siya, kailangan ko nang i-master yun. Kailangan ko na siyang pag-aralan. Kailangan ko siyang i-embrace kasi wala na akong choice. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. So, continuous pa rin yung learnings by that time. So, during pandemic, siniswitch ko na yung sarili ko into loud musics. Kasi madali ako marinde. Pag maraming tao, madali akong marinde. So, what more pa sa audio na malakas. Yan. So, sabi ko, kailangan ko itong embrace. At the same time, ito yung hinahanap ng market namin eh. Dito kami nagsimula. Yes. Hindi ko to pwedeng sukuan. Diyan nakilala yung Forever Mind. Yes. So, sabi ko, sinong gagawa nito? Kundi ako lang Wala naman, na. di ba? Ikaw lang, oo. Ako lang. So, sabi ko, embrace ko na to, pag-aralan ko. And then that moment nang sinabi ni Herwin na, kaya mo na pala eh. So, tinurn over niya na talaga sa akin. Kaya mo na, gawin mo na yan. Tuloy mo na. Yes. Kasi magpapahinga na ako. Parang ganyan. So, in a unique way, every couple, siguro, pag nag-meeting kayo, tanungin nyo na kung ano yung gusto nila. Wag yung approach na ikaw yung masusunod. Ito yung bumibenta, ito yung trending. Gawin natin to. Kahit alam mo sa sarili mo na yung couple hindi na komportable sa ginagawa niya. Kumbaga parang collaboration pa rin dapat. Yeah, oo. Manghingi ka pa rin ng input sa kanila kasi baka iba yung binivisualize nila sa gusto mong mangyari. Which is, mauuwi yun sa revision. At ang hirap nun. Totoo. Ang hirap nun. Di ba? Tama Kaya naman. gusto ko, nagtatanong ako sa client na, ma'am, ano pa ang gusto nyo? Ganito po ba? Or gano'n. Minsan magsisend na sila. So, okay, alam ko na. Pero paano magawa na iba yun doon sa sinend niya? Kasi alam niya na yun eh, pinanood niya yun. Yes. So, hindi mo pwedeng gayahin. Ah. So, planning, tingin-tingin ng pegs, movies. Usually, nakakakuha ko ng inspiration sa movies and then commercials. Pag high fashion yung kinikater mo, means kailangan mo embrace yung mga commercial shoot, diba? Yes. So, yun. And then, ini-incorporate ko yun sa wedding videos. So, parang, para din, at the same time, makita ng clients na, wow, parang iba to dun sa nakita ko, napanood ko na sinend ko sa inyo. Parang hindi ko akalain ganito yung lalabas. Mas napaganda. Mas, at the same time, na feel nila na importante sila sa'yo. Kasi pinaghandaan mo sila. Diba? Kasi, ang mahal-mahal ng package mo eh. So means, kaya mong ibigay yung hinahanap ng kliyente mo. Diba? Kasi, hindi ka pwedeng, ako sa akin sa akin lang naman, hindi ako sa stock knowledge eh. Parang kailangan pag dumating ako doon, ready ako. May bala ako. Hindi ako yung tipong maghahanap pa kung ano yung gagawin ko. Hindi ako sanay ng ganun eh. Nasanay ako na meron ako nakasave in my mind and then at the same time sa phone ko na pegs ko, eto gagawin ko to sa next wedding. Kahit malayo pa. Ano nga yung gusto ng client ko sa gantong araw? Ganito. Okay, sisave ko na to. Tapos, kunyari, walking. Yes, walking. While walking, kasi doon, pag nakikinig ako ng music, hindi music bed as in mga something ng mga OPM. Excuse. Doon ko parang nai-imagine yung mga shots na gagawin ko for the next wedding or next birthday or kung ano man yung shoot. Or prenup. Doon ko nilalaro. Sa pagka mag-isa na lang ako, doon ko iniisip yung, okay, itong kanta na to, ito muna ipi-play ko kasi may prenup ako sa ganitong location. So from there, iniisip ko, pagkaisip ko ng ganon,
i-rely ko naman kay Rani or kay Joyce. Kay Rani kasi parang siya yung papagawin ko ng shot na to eh. Siya yung gimbal operator eh. O gawin mo tong shot na to ito yung gusto ko. And then, makikita namin na parang, okay, iba to sa nakaraan trabaho natin. Which is, yung client, masaya sila, natutuwa sila kasi nag-effort ka. Diba? Parang pinaghandaan mo yung araw na to. Hindi yung pagdating mo dun, parang, ano nga ulit? Ano nga ulit yung gagawin ko? Ano nga yung ulit yung gusto ng client ko? Diba? Hindi ko naman sinasabing perfect ako, palagi akong ready. Hindi naman. Pero most of the time, dapat ready ako. Yes. Pero ka na in mind na gagawin. Yeah. Hindi naman ipipilit ko Hindi naman ganon. Pag critical yung sitwasyon or kulang sa oras, hindi naman. Pero as much as possible, gusto ko, magawa ko yung nasa isip ko. And then, masusurprise ka dun sa mga peg na ginagawa mo. Susundan ka nung kasama mong photographer. And then siya, may gagawin siya na magugustuhan mo. And then tuloy-tuloy na kayo. Yes. Paangat na ng paangat yung ano Nagkaka-flow. niya. Diba? Parang yung parang mahihiya ka pag wala ka may ambag. Diba? Parang galing-galing naman nito ang kasama ko. Parang, sino kasama natin bukas? Sir Oli? Ganito Parang, Dapat may ambag, no? kailangan meron siya sa aking, hold mo muna yan. Pag yan, nagpa-hold yan, ibig sabihin, meron din siyang nagugustuhan sa posing mo. Diba? Kumbaga parang, nakakaya din sa kasama mo kung wala kang ready, diba? So, ayun, planning, and then, kausapin mo yung couple mo, na talagang gusto mo, in that way. And then, of course, mag-research ka. Ito yung maganda sa wedding industry, wedding video. Wala tong rules. As long as mukha talagang nagmamahalan nyo, yung video mo, timeless, pwede mong gawin lahat. Yes. Angles and all, storytelling, kung paano mo gustong simulan. Nasa sayo eh. Ikaw yung pinagkatiwalaan, ikaw yung director. So, might as well, yung trust na yan na binigay sa'yo ng clients mo, higitan mo pa. Higitan mo pa na tipong parang sabihin nila, hindi ito in-imagine ko pero sobrang ganda. Yes, nag-exceed yung expectation. Sobrang ganda. Tama. Kaya pala yun. Kaya ko pala mag-ganon. I mean, nakita niyo yung moments na yun. Yun na. Accomplished. Yun masasabi ko na okay. Nice. Okay na yung trabaho ko. Nagawa ko Pero yung ang trabaho hirap ko. din ang hirap din nun kasi nakita ko mga weddings nyo rin minsan magkakapatid di ba? Oo. Isa pa yun. Oo eh. Di ba? Kunyari, sa Chinese, di ba? Tatlo sila magkapatid. So, pangalawa Tuloy-tuloy na ulit yung wedding mo pa, no? Di ba? So, kailangan talaga, guys, planning, set nyo yung sarili nyo, matulog kayo ng maaga. Yes. Matulog kayo ng maaga. Natutulog ka pa ba? Oo, Ito tanong ko, paano pag sunod-sunod nga pala yung shoot? Ayun nga eh. Anong Parang hindi process mo natutulog doon? eh. Anong process mo nun? Hindi naman sa yung mga nakasama kong photo kasi talaga. Kaya, magagaling eh. Parang ang hirap magkaroon ng yung parang naglalag ka. Parang masusurprise ka rin na yung energy mo. Pataas ng pataas. Parang iniisip mo, okay, pwede pala yan, gano'n. Sige, ibahin natin yung pwesto mo, ganito. Yung gano'n. Tapos, sa weddings kasi, totoo naman, pare-pareho yung template na nangyayari, di ba? Pero yung moments, iba-iba. Diba? Merong sakto lang, hindi sila masyadong iyakin, pero masaya sila. Ganon. Yes. Titingnan mo kung yung vibe preps pa lang alam mo na. Oo, Tama. actually. Diba? Mood nito medyo slow face lang kasi yung clients, sobrang hinhin lang. And then Yes, yung parents sila, hindi masyadong vocal. Yan, something like that. So, nakikilala mo na. Na-visual mo na yung peg mo. And ako, sa preps, wala pa kaming fix na kanta. So, wala kaming song. Doon pa lang kami mamili on the spot. Kung ano yung nangyari. Oo, sa preps, magkakasundo na kami dyan kasi kinausap na namin client, anong peg, and doon kami magre-rely. And at the same time, yung nangyari. Kasi di ba minsan parang may sobrang hinhin lang na wedding. Ang flat, ang flat lang. Neutral lang. So, paano natin siya mapapawaw? Yung bisita, parang paano natin siya? May mga umiiyak, di ba? Sometimes, hindi naman so. Pero, ginagawan ko siya siguro, pinaka-importante sa akin, yung family moments nila. Yun kasi yung para sa akin, unang bumubuhay Yes. sa wedding video. So, tatanungin ko yung bride,
complete family naman kayo here, no, present naman lahat. So, pag sinabi niya, andito naman lahat. So, okay lang ba, magpa on the spot message kami sa parents mo? Kung ano yung message nila sa'yo. Sabihin niya, okay. Pag nagganon na, usually to Pinoy. Pinoy to. Pinoy tong gantong approach. May profile ka na. So, pagka nalaman kong pwede, so yun. Yung moment kasi na yun, sobrang bihira nila gawin yun sa araw-araw na pamumuhay. Diba? Tayo, hindi naman tayo, pops, ganito. Hindi naman, diba? So, feeling ko, ito na yung pinaka-right moment para gawin nila yun. Yung parents, para kung ano man yung gusto nila sabihin sa anak nila, or yung bride, or yung groom, kung ano yung gusto nila sabihin sa parents nila. So, doon nakaka-create tayo ng moments na unexpected. Yes. Diba? Unexpected lahat eh. Parang hindi mo akalain na sobrang emotional pala ni daddy. Oo, diba? Pero kanina, pagpasok niya ng preps, ang tapang niya. Parang bilisan nyo na dyan. Alis na tayo. The usual. Diba? Or yung mami, alis na tayo, bilisan nyo na. Ganyan. Pero nung bigla kang nagsalita na, ano pong gusto niyang sabihin? Yun na. Yan na. Doon na na-break ang call time ni mami. Na-breakdown na shield. Napakada kasi yung call time ni Mami eh. Mamaya pa pala siya. na-break So, yung call time. yun yung technique niya para maiba yung para Kasi tama naman kasi every mami, iba-iba eh. Every daddy, iba-iba eh. Meron talagang... Papakiramdaman mo din. Kasi, every bride or something. oo, kasi meron din naman na parang parang hindi sila vocal. Sasabihin naman niya ng bride sa'yo, sorry, hindi kami vocal okay lang ba, skip natin. Okay lang, walang problema. Diba? At least Diba? nagtanong ka na kung Yes, pedo. oo. Mahirap naman yung on the spot na, Daddy, baka may message kayo na, Bibiglayin. tunod siya. Diba? Hindi kami ganun eh. So, tatanungin mo rin muna yung couple mo. And, yun nga, wag, kumbaga, kapag hindi ko, komportable yung kliyente sa pinapagawa mo, avoid mo yun. Oo. Kasi, hindi yun yung binivisual niya. Or hindi talaga siya okay. Hindi siya okay sa posing niya. Or what, diba? Or sa ginagawa niya. Hindi to kasi guys, para sa reels or trend eh, yung ginagawa natin. Well, basically, hinire tayo. Pwede Kasi, naman. sa amin kasi, hindi kami masipag mag-reels. As in, ang dami naming pang-reels, pero hanggang isip lang namin ini-edit. Uy, pwede ito pang-reels Pero, kasi nga, parang as much as possible, ayokong i-break yung moments na yun. Tapos, gagawan ko ng teaser. Tapos, i-upload ko. Ayoko muna nang sabi ko, hindi, buuin mo na. Full pangyayari. So parang well, amazed din naman ako dun sa gumagawa ng mga reels na sobrang viral ngayon, 'di ba? Pero again, yun nga sa akin, hindi ko siya ginagawa for the trend. Yeah. So, ginagawa ko yung wedding videos ko for them. Yeah. Which, yung question ko dapat kasi is about parang ano yung nag-i-inspire sa'yo visually. Kumbaga, pero parang medyo nasagot mo na kanina. Nasagot na kanina. Pero Yun siguro, din naman yung sagot baliin ko. lang natin ng konti. Ano pa yung mga ibang bagay, aside from like, yung industry natin is the art, yung video is art siya, artistry. Ano pa yung mga nag-i-inspire sa'yo sa ngayon? Love life ba? May love life ba? Hindi Hindi ko alam eh. In general, in si Michelle, general. anong nag-i-inspire sa'yo? Sa akin, as me. yan. Okay. Siyempre, yung dalawang anak ko. Ayun. And of course, wala naman iba kundi legacy ni Herbie. Walang ibang magtutuloy nun kundi ako. Diba? Parang yun yung araw-araw na bit-bit ko na nag-i-inspire sa akin para gumawa pa na mas magandang wedding film. Diba? Yun lang naman yun. Diba? And my family, of course. Yun yung summary. Yun yung nag-i-inspire sa akin. Umiibig ka ba ngayon? Ayun, yung mga tanong daw. Sabi ko, yun yung summary. Joke lang. Pero yun, ang ganda. Ano ba ang nagpapatibok sa puso ni Michelle Santillas? Yan. Bills. Napupuhayan ka pag nare-receive mo na Pag yung mga meron love letter. nakamagnet sa rep, buhay na yung loob mo. Hindi, sino yung pinapanood mo ng mga wedding filmmaker? Actually, to be honest di ako nanonood na wedding film sa Pinas. Sa abroad.
abroad pwede. Pero Pinas, hindi ko masyadong. Pagka may sa feed ko, pag nakita ko, uy, okay to ah. Pero, iskip ko na. Na-avoid ko yung magkaroon kami ng kagaya. Katulad kami. Wag Or na. hindi para gawing, hindi pa, parang, Gayahan. Oo. Parang maano ka lang na, uy, ang ganda nito ah. Yes. Okay, ang ganda lang. Kasi may mga Ganda. weddings na kunwari, Pinos, like wedding ng celebrity. Oh, yun. Papanoorin mo naman Isa mas naman na panoorin natin, di ba? Pero, most of the time, movies, Doon talaga. Doon ka movies. kumukuha ng mga shots. Like yung mga ilaw, lahat, no? yung mga series. Yan. Ang pinaka-favorite ko talaga yung Vincenzo. Vincenzo. Yan. Pasok nga sa style yun. Panoorin mo Ang kaya galing yung, nun. yung incognito. Incognito, di ba local yun? Sila. Incognito, di ba si Daniel Padilla? Hindi, yun, sobra. Tsaka yung music scoring kasi, sobra, nakaka-hype. Yes. Diba? Yun siguro, mga ganon. Ako din, parang ako ngayon, parang yung mga intro ng Korean movies. Diba? Medyo nakakaano Diba? rin eh. Ang Parang galing sabi ko, nila. parang gusto kong giyahin tong gantong intro ah. Yun. Tama. Galing. Tsaka sa ilaw. Ilaw, yes. Nag-experiment kami ngayon ng ilaw na, alam mo, simple Ano ba lang. ilaw na ginagamit Dapat niyo? aperture. Wala eh. Wala pa nga sa ngayon. Wala pa sa ngayon. Yun yung magandang ilaw. Barkada kayo ni Gab, ano bang ilaw yung Baka ginagamit? naman. Meron sa ating binigay si Gabo, aperture, and tingnan natin si Nanlight kung magbibigay. Joke lang po. Ayan lang. Ayup, dalawa Hindi, pa gusto. Testing lang muna nga daw. testing Testing, lang. Ilaw is ilaw naman. Ilaw is ilaw. Kahit ano Parehas na. naman natin tropa yan. Tsaka para sa maganda yan. Ace. Para sa maganda Ace. yan. Papa na. Cave TV. Game. Okay. Oy, OG yan. Classic. Buti ka, wala ang forever mind dito. Walang Game TV. Tanda ko ba yun? Tanda mo yun? Kayo yung mga KTV. Grabe yung Game ano, TV 20 na yun. watts na ano, Baliw na yung mga tao. Silalabas yung ilaw, backlight. Di ba? Ang galing nun. Kasi diba parang ano mo siya? Para siyang Deadlight. Oo. Kumbaga pag nag-bounce yung couple, matik, Game TV, ilagay nyo dyan para buong-buo yung mukha. Buong-buo yung ilaw sa mukha. Di ba? Ganun. I-zoom niya yan. Game TV. Number one, ha? Number one yan. Number one. Ang mahal kasi ng Game TV, pero maganda siya eh. No? Hanggang ngayon, buhay pa yung mga Game TV. Sa amin din. Sa amin din. So, 30 watts, pero yun yung lagay natin sa church eh. Oo. Di ba? That time, di ba? Nakakabuhay yun. pero kung makikita nyo, yung, di ba meron minsan mga wedding video, sobra rin silang, talagang makikita mo yung uses ng ilaw sa kanila, yung paggamit nila. As in, ma-amaze ka talaga, di ba? Kami naman, sobrang simple lang. Simple lang. Pero gusto namin, parang soft lang yung approach. Yes, kahit, malambot, no? kahit na power intro. Hindi sobrang direct, parang ganon, parang, kasi si Rani ngayon, nag-aaral siya sa mga ilaw, mga 3D, ganon. So, na-apply namin yun sa wedding. So, nagko-commercial kasi siya eh. So, at the same time ako, may natututunan din ako sa kanya. Ganun pala yun, pag soft na ganyan, mga ilaw, di ba? So, sa production naman ako natututo ng mga, yung pala yung butterfly na tinatawag. Diba? Okay, ang galing Kasi, Malalaman mo eh, no? kasi dati, pag nakita ko yung shoot ko, parang, ang harsh pala ng ilaw ko dito. Tapang masyado. Pero ngayon, okay. So, yun. Yan. Okay. Yun. Ayos. Ayos. Yan, yung Napakalaman talaga ng mga ilaw episode natin natin. ngayon. Sobrang lalambot niya. Oo, Sobrang malambot soft. yan. Yan. Sobrang lambot. Aperture. Parang dinaw niyan. Parang dinaw Hindi, ang technique lang naman is mas malapit yung light source mo, mas malambot. Yan Yes. lang naman yung technique doon. Yan, kailangan mo lang gumamit ng mga, syempre, mga softbox or modifiers. Oh, tsaka ano ngayon good thing yung ano ngayon, generation ngayon. Naabutan na nila yung sobrang sobrang high-tech na ng mga ilaw. Accessible na. Accessible. Mura. Diba? Mura. Type ko, ari lang eh. Ari lang. Pagka Mahal, wala kang diba? pambili, Wala wala na. na. Mag-ano ka na lang, yung panel. Unumat. Yung napakainit. Yun. Redhead. Kaya pag yung video may ilaw dati. Uy, may ilaw. Okay to. Big time yun. Oo, okay Big to. time yun. Halogen pa naabutan mo, di ba? Oo, halogen pa. Ang init.
Lightman ako dati. Di ba? Ako yung lightman ni, Init yun. ni Tata Obet, tatay ni Russell de Rosario eh. So, meron ako monopod, meron ako 1,000 watts, yung Init nun. yung extension ko, meron naka-customize na isang monopod. So, bit-bit ko lang yun. Sabi ni Tata Obet, huwag ka masyadong didikit dyan, mababawag ka. Kala ko bawag ako, tinesting ko, puta ngayon, 4 ni agad. Mali pala, hindi. Totoo yun. Kung may didirekta. Ayan advantage ngayon. Di na nakakabawag yung mga ilaw, So, LED na. So, ayun, maraming source ngayon kung paano mo mapapaganda yung wedding videos. Walang excuse ngayon sa mga new gen and upcoming wedding videographers. So, mag-aral, may YouTube. Yes, may YouTube. Diba? May workshop. Yes. Tsaka depende na lang naman kung paano yung approach mo or kung paano yung style mo sa paggawa ng wedding video. Kasi subjective naman kung ano yung maganda sa'yo, maganda sa iba eh. So, yun lang naman. Oo, parang gawa lang ng gawa. Hanggat alam mong maganda para sa'yo, huwag ka mag-base sa audience mo sa internet. Kasi malawak ang internet. Malay mo, hindi nila napanood yung gawa mo. No? So, kung hindi man nila ma-heart or ma-like or mapansin yung wedding mo, at least, yung mga clients mo, consider mo sila. Yun naman ang importante. Yung mga nagko-consider sa studio mo, syempre, consider mo din na napapanood nila yun. Shoutout Mo na. tayo. Shoutout, go. May nag-send stars, 1,000 1,000. stars. Sino yan? Sige, go. Totoo ba yun? Ayan, shoutout kay Sir Prince Gatus. Oh my Yan. God! Ay, si Prince! Thank you. Thank you! Kasabayan namin sa Mayan si Prince. Grabe si Prince. Si Prince Gatus, nasa Pampanga sila yun. Sila yung Love Lumen. Ah! Sila yung pinakasikat sa Pampanga. Galing. Oo, pinapanood ko yan. Galing yan. Yes, Pampanga. Kapampanga. Uy, yes, si Ay, ano. thank you po. Thank you po. Yung Si Gcash Bern. po, lagay ko na lang Iba pa yun. Ayan. So, yun, no? Alright. Sino ba? Ako na ba? Ikaw. Ako na. Teka lang, tangina kasi. Nagte-trade ako, talo ako ng $400. Ibawi natin dito. Ibawi natin dito. Grabe. Yun. Eto, sa shoot, meron ka bang sinusunod na shot list, no? Kumbaga parang, kasi di ba parang nauuso ngayon na, yun nga, may peg. So pre-wedding, given yan. Meron talaga tayong shot list or sa wedding ba? Meron ba? Or Yes, meron. Meron din. Meron naman. Kahit ba paano, meron kaming baon talaga. Yun, kagaya na sinabi ko sa kanina, ready talaga. Yung team or yung director, dapat meron siyang baon na kung ano man yung gusto niya i-incorporate sa wedding. yung shot list na yun, pinapakita niyo sa couple or sa inyo lang? Hindi. Sa inyo lang. Sa amin lang. Parang, kung meron kaming gustong gawin, i-instruct lang namin sa kanila. Yung mga nakita namin. Hindi kami yung, gawin mo nga to. Oo. Not unless, hindi niya talaga magigets. Pero sobrang rare na nung ganung moment. As in, parang pag pinagawa mo naman sa kanila, kaya naman. Kaya naman nila. Kasi weddings naman tayo, basic lang naman yung mga posing Yes, natin, oo, di ba? lakad-lakad Hindi lang naman yan. tayo pang sobra-sobrang so, well, yun, meron. Actually, para lang naman maganda yung video natin is composition pa rin naman ng cameraman. Yes. Tapos yung tao naman yun, lakad-lakad, tingin dito, tingin doon. Ganun lang Yun naman. lang naman. Nasa yun na kung paano mo pagandahin yung mga film. Tsaka yung mga shot list na yun siguro, like parang guide nyo lang din naman Yeah. for your Para output lang hindi eh. ka din Hindi ka ligaw na, alam mo yun na nag-iimbento ka ng pinapagawa, ganyan. Tama. Pero yun nga, dapat kabisado mo yung sarili mo. Normally, saan ginagamit yung shot list? Sa preps tsaka sa post-lap lang, no? Parang Oo, ganun lang. Ganun lang. Hindi mo na kasi masya-shotlist yung ceremony. Ceremony, Yan. no? Walang Yun na yun. ganun. Yun dapat yun eh. Walang Punta ka sa ganun, gitna diba? sa altar, Father, may shot list kami. Dito ka ng konti. Profile ka ng konti. Diba? Alam, maganda yung intro mo, Father. Diba? O saka yung mga door opening. Hindi mo pwedeng dayain yun eh. Kasi yun nga, yun yung heart ng wedding video. Oo. Yun na ipapasok yung skills mo eh. Diba? Yun na. Mag-a-adapt ka na. Yun yung mahirap sa work natin, di ba? Yung one take lahat pagdating ng ceremony. Hindi mo naman pwedeng balik ka nga po kasi may nagkamali lang kami or kulang kami sa reaction. Di ba? Bawal yung gano'n. So, ayun. May karga-kargang bata dun sa likod habang nag-open door eh. Yun. Sino yun? So, yun. Okay. Nice. Sige. One word that defines forever mine.
Kayo na. Parang kasi to, Ayan. papunta na sa Miss Universe. Ano yung nagdi-differentiate sa'yo to other studios? Ano ba? Sino ba si Sige Forever? nga, tanungin ko kayo, ano? Bawal yan. Sige nga, okay, sige. Sa, sa perspective ni Direk. Yung nakikita ko sa inyo is yun nga, high fashion. And syempre, iba pa rin yung kulay eh. Iba-iba eh. Yes. May something eh. Kumbaga parang kung titingnan ko yung Forever Mind, di lalabas yung logo, alam ko sa inyo eh. No, parang gano'n. May sariling identity. Yes, may sarili kayo Sige, identity. ikaw naman. Sa akin? Sige. Baliktad ah. Pero sige, since nakakanood Iba naman lang. ako. Feeling ko, pareho lang naman din tayo nang sasabihin. Kasi ikaw, Derek Emon. Sa akin, O, di ba? Nahirapan ka. malinis. Yun yung, well, given na kasi yung editorial or heartfelt na shot or Timeless, whatever, given timeless. na yun eh, Oo. diba? Yun sa akin yung linis yung lagi ko napapansin sa inyo. Yes. Sa akin yun sa akin yun. So, ikaw naman. Okay. Kasi para sa'yo yung tanong. Sumagot ka naman. Oo sa'yo yung tanong. Basically, ganun lang. One word lang naman. Malinis. Okay, one word. Imprint. Imprint. Ano Yeah. yung imprint? Yeah. Elaborate. Elaborate. Sabi niyo one word. Elaborate mo ngayon. Para sa akin, yung imprint is picture eh. Imprint Medyo iba kasi tumatatak siya sa puso. Oh, yun. Nice, nice. Kumbaga, hindi siya makakalimutan. Imprint siya sa heart nung couple. So, yun siguro. Doon ko ma-define. Kasi, well, again, yun nga, given naman yung mga timeless. Given na yan. Lahat tayo timeless yung ginagawa natin. Alam naman natin yan. And then, cleanliness, alam natin yan. Malinis. Malinis naman Kasi talaga. kung hindi naman malinis yung trabaho mo, hindi ka naman mapupunta rin sa ganung estado. at wala namang Yes, makuha yes, sa'yo, diba, no? given na yan. So, ako, for me, yun. Yung importante sa akin, nagkakaroon ako ng, yung wedding videos, nagkakaroon siya ng spot sa heart ng couples. Nice. Diba? Yun yung pinaka-importante sa akin. More than the trend, doon muna ako sa tatatak ako sa heart ng client. Heart ng client. Yung forever mine. Yan. Oh, sa mga tao naka-green. Pero yung nabanggit mo na imprint, medyo relate na agad siya doon sa susunod kong question sa'yo. Parang, I think doon nang gagaling siya. Pero, how do you balance yung pag-cinematic storytelling with authentic emotion ng wedding? Cinematic storytelling Paano mo nababalance yung dalawang yun? Kasi parang yun yung key eh. Oo, kasi paano mo masiswitch yung movie feels down to moments, di ba? Mahirap yun kung iisipin mo. Pero, kagaya ng sinabi ko, dapat kabisado mo rin yung team. Yung sarili mo rin, as well as yung sarili mo and then the team. Kasi, doon ka magsisimula, paano mo siya magko-combine yung dalawa eh. Magiging, kumbaga, hindi bababa. Yung kumbaga galing sila dun sa movie feels na napapanood para hindi sila maboboring Yes. sa susunod mong papakita kasi mahaba pa to, hindi kumbaga binigyan mo lang sila ng preview dun sa buong nangyari. Yep. And at the same time ite-tell mo naman yung stories the whole wedding. Yep. So ang main goal namin talaga is hindi mapabitaw yung manonood sa wedding Ma-hook, video. no? So tuloy-tuloy, kailangan tuloy-tuloy yung hype. So sisimulan namin syempre sa engaging na moments do sa wedding. Syempre yung mga iyakan, yung sobrang importanteng moments siguro doon. Minsan nag-experiment naman kami, kunyari kiss muna, ganon, kiss muna yung unahin. Ako kasi nagbibigay ako din minsan ng input sa editor. So what if kaya ganito naman yung natin, yung latag natin. Parang ganon. Nagkakaroon ako ng, kagaya nga pagka mag-isa lang ako, nagkakaroon ako ng thinking na laging dulo na ulit yung kiss ibahin natin. Ganito naman. So, minsan nililay ko sa editor na Joyce or Rani or Kyle, ganito yung gusto kong laro ng story natin. Bigyan mo sila ng gawin natin yung intro sa gitna. Ganun natin. Ganda. Gawin natin. Baliin natin. Kasi, expected na ng ibang bisita tsaka nung kapatid niya, ganun ulit mauuna eh. Baliin natin. Gawin natin. Gitnain natin yung intro. Bigyan mo muna ng vows muna dito. Not the usual forever mine. Yeah. Kasi hindi naman tayo nagbabaw sa una eh, di ba?
At the same time, inaano ko rin yung opinion nila kung okay ba. Kasi di ba yung mga movies ngayon, ang ano nila, ang preview nila or yung yung short nila na pinapalabas, trailer. Ang trailer nila ngayon kumpleto na. Parang napanood ko na agad, di ba? Ay, napanood Walang ko na. tinatago, no? Di ba? Kumbaga may salita na, may nangyari na. So, ito na yung chance mo para kumbaga experiment kung ano naman yung next mo na magiging unique, tama ba? Magiging Tsaka yung attention span din ng mga tao. yeah, retain mo oo. Kasi minsan, 'di ba, sa mga Chinese weddings natin, hindi naman lahat manonood, 'di ba? Yes. Lalo na yung mga Kainan ibang ka lang nun. mga oldies. Yung mga oldies kasi pag natapos na yung kain nila, 'di ba, parang uuwi na rin yung iba, something like that. Or kung magi-stay naman, nagpa-party kasi sila, 'di ba, nagiinuman sila. So ang main goal, paano mo mahuhook yung attention nila? Kasi hindi naman sila masyado into SDE, 'di ba? So yun talaga. Pag nagpalakpakan yan, Okay. Okay yan. na. Mission Uwi na tayo. Okay na. Okay na. Kasi pag 'di ba? palakpakan niya, masarap yung main course. Diba? Ang sarap ang sarap ng crowd ng Yes, Chinese. totoo Kasi yan. kapag pumalakpak sa'yo yan, Alam mong nakuha mo yung attention nila. kasi hindi sila ganun kadaling ma-please. To be honest. O, kakainan ka lang nila. Diba? To be honest. Kapag na-bore yan sa'yo, isang clip pa lang, mali sa'yo, kakain na lang yan. Wala nang panonood yan. Or mag-cheer sila. Habang nagpe-play ka ng SDE, diba? May ganun, diba? So, kapag pumalakpak sila, yun na. Alam mo nang unique ka kasi lalo na magkapatid pa yung Kinasal. wedding mo. So, means same lang yung crowd niyan. Parang challenge mo na rin sa sarili mo yun, pag alam mo na yung crowd. And then, pagka yun na, parang sila na mostly yung clients mo. Alam mo na. Alam mo na yung crowd na mahirap to i-please. Diba? Ganon. May mga ganon parang pag sinabi nila sa'yo, bahala ka na. Diba mas nakaka-pressure yun? Yes. Kasi wala parang nag-expect sila sa'yo. Tapos minsan nahawakan pa ng bride yung kamay mo. Nagtitiwala kami sa'yo. Ito na lang. Oh my God! Added pressure. Diba? Parang, oh my God, bahala Kasi ka minsan na. mas madali pa yung ito gusto mo. Kasi susunod mo na lang Oo, happy ako dun sa may mga pegs na client. Pero pag yung honestly. gano'n na very vague, pero ramdam mo yung tiwala. At saka ano hahawakan ka sa dalawang kamay. Iba yun Parang, oh my God, nakaka-pressure naman. Ayan na lang yung may iiwanan sa amin. Nagtitiwala kami sa'yo. Galing. Diba? Ganda na, no? Oo, iniisip ko lang pag sinabi, bahala ka na. Tapos binahala talaga ng videographer mo. Kawawa naman. Dinog show na. No? Pero yun, yung tanong ko kasi, yung paano niya nakukuha yun, yung attention or something. Nasagot na naman yan itong no? So, i-open na natin yung Q&A. Yan. So, Nandito na tayo. Until what time ba to? kahit anong oras. Open time na siguro. Open time na. No? Computer. Parang ngayon lang to naging ganito kayo Lagi kayong... Feeling kasi namin maraming gustong may itanong. Sige po. Tanong yun. Sige po. Pero may tanong ako ba habang wala pa tayong tanong Sige, dito? go. Booking, Michelle, magpapabook ako sa'yo, paano ba ako makukuha yung paano ako magpapabook sa'yo? Parang gano'n. Paano yung marketing strategy mo? Ilang years ba bago ako ikasal pag ibubuk kita? 2 years siguro. Parang kalaruega lang, no? Hindi. Kasi, di ba, kasi mayroon nga kaming 3 directors. Kung gusto lang nila na kunyari, gusto ko na reserve si Michelle kasi gusto ko feminine touch or something like editorial. Para So, secure. para sure lang. Para sure lang. Pero 1 year or 1 month, pwede pa rin. Tumatanggap pa rin naman. Kahit kailan pwede. And then, ano pa nga yung tanong mo, Direk? Paano ka mag-market sa kliyente? Paano ako mag-market? Wala na akong bridal fairs. Wala akong sinasaliang any bridal fairs as of now. And then, ang ginagawa ko siguro market is yung pag-upload nila na weddings na nasushoot ko. Yes. Doon na lang siguro kapag napanood nila, nagustuhan nila, nag-message sila sa amin. Yun na lang, ganun na lang. Organic. Organic. Kumbaga, hindi na ako yung sobrang i-market natin to or ganito, or sumali tayo sa ganito. Or what. Parang gano'n. Hindi, na ako, parang siguro, na ako, doon na ako sa mas chill. Mas chill. Kumbaga, kung nagustuhan nila yung wedding video namin, edi magbubo kayo sa amin.
And wala na Sino yung na ipag-usap? Ikaw or may sekretarya meron ka? kaming AEC. Shout out kay Miss Joanna Soleta. Yan. Siya yung nakikipag-usap sa inquiry and then kung meron mang technical questions. Technical, creatives, ikaw na yan. Yes, makikita ko Mga naman directors na yan. And magme-message siya sa akin kung meron tanong. And then, sasagutin ko lang yung client. And in a way na, parang minsan nga may encounter ako na, well, madalas sabi niya, ang gaan niya po kausap, parang tagal na nating magkakilala, parang ganon. Kasi nga, tinatanong ko na sila kung ano yung nagustuhan niyo sa wedding video. Kamusta na yung wedding preps niyo? Ganyan. Hindi naman po yung, mag-book na po kayo now. Kasi mag-book na po ba kayo? Kasi maubos na yung slot. Hindi naman ganon. Dog show, no? Masyado ng hard sell na ba yun kung tawagin? No? Hindi naman ganon. Kausapin muna, nakausap muna. Siyempre kung ano yung tanong, sagutin mo and elaborate mo lang. Kung ano yung hinahanap ng clients. Ganda. So, yun. Swak. Nice. Nagbubuk naman sila. Yan. Sino sa YouTube? Meron yan. At saka meron yung market naman natin, 'di ba, sa mga nakakakilala, like yung sa mga referrals. Yes, matik na yun eh. Actually, may isa tayong bride na nag-shoutout. Ay, talaga yan. Hi, Shoutout Mitch mo na. and Lo, my wedding photographer and videographer. Wow. Best tandem. Hello po. Shoutout ko lang May yung nanonood ng couple, no? Thank you po. Send na rin po kayo ng stars. Joke lang. Malay mo. Malay mo. And Wala thank sa you po. YouTube, baka nasa Facebook tayo. Yan. Kanina parang may mga Si nililitawan si na Moki, question ano yung eh. tanong ni Moki? may tanong daw Pakihanap eh. nga, hindi ko makita eh. Sabi kanina, hindi daw napansin yung tanong eh. Ayan. Grabe naman yun. Ayan. Buhay ko pa rin. Sino yung gusto mo? Sinong gusto mo? Gumanap na artista. Totoo ba yun? Oo. Yan. Tanong lagi sa monochrome yan. Ayun, Kung lang naman. Kung lang naman. Ano ba sagot? Kailangan ba celebrity gaganap? Oo, syempre. Ganon. Yung magkano sa'yo. Kumbaga parang maalaala mo kaya, di ba? Okay. Ako parang gusto ko si Rustom Padilla. Ganon. Bibigyan ng ari. Hindi, magaling na artista yan. Ako siguro, Catherine o kaya Nadine Lustre. Ayan. Ay, pwede. Oo, pwede. Ano na? Morena. Mas okay sana Nadine. Oo. Mas okay sana Nadine. Tuloy ko, Nadine. Wag na. Miles. Miles. Oo, Hindi naman sa magaling. kamukha. Wag na yung mga ganun. Basta Nadine. Ganon. Basta gaganap. Feeling Yung ko. gusto niya gumanap eh. Pakialam nyo ba? Di ba? Oo. Tinanong niyo, sinagot niya. Wala kang pakialam. Wala na magtatanong kasi nasagot ko na lahat ng Yes, katanungan Actually, nila. yan. Ano yung, ako na magtatanong, Misha, ano yung most memorable wedding na na-shoot mo? Ano mga tanong, di ba? Ito na, ready ko na yun. Tanso na yung panyo kanina. Wala. Yun sa may cellphone mo, sa ilalim. Ayan. Yeah. Okay. Most memorable moments ko siguro. Tama ba? Sa wedding? Oh, yeah, sa wedding yan. Nung time na nawala si Erwin. Kwento mo nga bakit? Kasi naging memorable siya kasi that time nasa shoot ako. So yung work natin kasi, wala naman tong pinipiling araw eh. 'Di ba? Parang pagka tinawag ka ng trabaho, show up ka. Ano man ang mangyari. Ganon tayo, 'di ba? So, nakalagay yung pangalan mo doon, dapat mag-show up ka. Kahit ano man yan. So, 3 years, I think 3 years kami nag-struggle na dalawa kasi nga nagkasakit siya. During pandemic yun. So, yung wedding na yun, nasa Palawan kami noon. Nung time na yun. So, imagine, ang layo ko. Ang layo ko dun sa sitwasyon. Prior nun, alam ko na. Alam ko na talaga. Kumbaga, sinabi ko na yun kay Joyce na. Sabi ko, puntahan mo na si Erwin. Kasi feeling ko, hindi na siya aabot ng katapusan ng November. Yun na yung, alam ko na eh. Kumbaga, sa sobrang kabisado namin yung isa't isa, pati siguro yung pagpapaalaman namin. Hanggang ganon, alam namin eh, kung kailan yung bitaw. So, sabi ko sa kanya, baka bago magkatapusan, wala na siya. So ako, nagtanong ako kay Erwin, sabi ko,
Herwin, kasi nasa Batanes kami noon pa. Batanes pa ha, Batanes. Sabi ko, naiwan kami. 3 kami ng Lagor, naiwan kami ng flight. Ako, si Rani siguro. Sabi ko, ano na ba to? Kinabahan ako. Sabi ko, shit, baka hindi na ako pinapatuloy nung tadhana. Kasi parang first time in my life na nalate ako sa flight. Sa at flight, saka sa shoot. Hindi nangyayari sa akin yun eh. Sabi ko, baka pinigilan ako na baka may mangyari. So, uwi kami, tinawagan ko siya. Ang tagal ko bago tinawagan siya kasi magagalit siya eh. Ba't kami nandito? Kasi alam niya may shoot kami. May shoot kayo sa... Oo, may shoot kami. So, tanghali, tumawag na siya, nag-call siya. Sabi niya, oh, bakit nasa bahay ka? Gumanyan siya. Kasi yung bahay ni Herwin nasa Havila, ako nasa baba. So, sabi ko, naiiwan kami ng eroplano. So, okay. Sabi niya, di magbubuk na naman kayo niyan. So, kalma lang siya. Sobra ako nanibago. Sabi ko, bakit ganun? Parang hindi siya nagagalit. So, okay. Nagbook kami, lumipad ulit kami. And then, bumalik ako, okay naman. So, regular kami nag-video call. Updates. Kasi, kami, best friends kami. Kumbaga, kami. Age. Kumbaga, sa aming dalawa. Wala kaming filter kung ano yung mga nangyayari sa labas or sa amin. Kami yung sa isa't isa nagsasabihan. Like, ano yung nangyari kay ganito, ganyan. Chismis. Kami talagang dalawa. Best friends kami. Kumbaga, lahat napapag-usapan namin. So, sabi ko, okay ka pa ba? Gumanon ako sa kanya. Kasi hindi ko siya mapuntahan. Tapos may wedding kami sa Tagaytay after nung Batanes. So, wala pa rin chance. So, sabi niya, di okay pa ako, ganyan. Lilipat akong Palawan bukas, kaya mo pa ba? Sabi niya, kaya ko pa naman, ganyan. Nung nag-call siya sa akin, last usap namin, yung Tagaytay ako na wedding. So, kinaumagahan, malis na kami, papuntang Palawan ng team. That day, parang iba na yung feeling. Umiiyak na ako lagi. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang sobrang emotional ko na. Kasi hindi ako mapakali. Parang yung mind ko wala sa nangyayari ngayon. And then, pagdating namin ng Palawan, tapos nag-wedding na kami ng umaga. Basta maga-maga pa yung mata ko. Parang hindi talaga ako komportable. Base dun sa update ng nurse niya. So, okay, parang hindi ako mapakali. Hindi siya umiinom ng gamot. Ayaw niya. Ganyan. So, na-stress ulit ako, parang ganyan. Yung struggle kasi namin, makulit kasi siya eh. So, parang dapat inom ng gamot, ayaw niya uminom ng gamot, parang ganon. So, sabi niya, that day ng wedding, siguro mga bandang 6 p.m., doon na ako parang, the whole wedding, parang... Tagaytay to? Hindi, Palawan na to. So, kinamagahan, 26 yung wedding. Wait lang. 27, no? Nawala si Herwin. Tama, no? 27. 27 to, wedding din ng client. Friend ko yung client, so hindi ko pwedeng hindi ilipad talaga yon. So, sabi ko, dyan ka lang ha. Yun yung huli naming usap. Tapos, message siya. Nagulat ako, parang that day, hindi siya nagte-text. Hindi siya tumatawag. Sabi ko ba, ayaw niya kasing tatawagan ko siya. Kailangan, siya muna. Kasi na-interrupt yung tulog niya eh. Kasi mahirap siya makakuha ng tulog. So, kailangan, siya yung tatawag sa akin. Pag nag-call siya, kahit anong ginagawa ko, kahit nasa loob ako ng CR, kailangan ko siyang sagutin. Ganun ang ko. Kailangan anong ginagawa ko, pakita ko lang na sinagot ko, okay na yun sa kanya. Ayoko siyang magkakaroon ng damdamin na binabaliwala mo or what. So, nangyari na tong after nung on-site namin. Hindi pa tapos yung wedding. Hindi pa tapos. 9 p.m. Inaagad na yung on-site. So ako, parang kumakain ako ng crew meal noon. In-approach ako ng isa namin kasama. Parang hindi ka kumakain. Tapos, umiiyak na ako. Parang umiiyak lang ako. Parang sa stress siguro. Hindi ko pa alam yun. Hindi pa. Umiiyak na ako. Parang, tapos, yung wedding, usual, tinapos ko yung post-nap, tinapos ko yung lahat kailangan kong gawin hanggang dance, tinapos ko na yon. So, nag-moment ako doon. And then, nagsushoot ako ng speech noon kasi pagka out of town, di ba, ilan lang naman tayo makakalipad, like 5 lang, di ba? So, tutulong pa rin ako mag-shoot noon sa reception. So, nagsushoot ako, tapos na yung SDE, na ibigay na yung USB. Pagkabigay ni Joyce ng USB, kompleto kami noon eh. Ako, si Rani, si Joyce.
sila Gore naiwan kasi may wedding sa Manila. So, nasa East Ocean naman sila dati. Sobrang tanda ko yung mga moment na yan. Kasi ito na yun eh. Pagkabigay namin ng USB, tumatawag yung sister ko sa akin. Video call. Alam ko na yun. Kasi, sabi ko, hindi tatawag kung walang nangyayari. Nung time na nag-shoot ako, umalis muna ako saglit sa shoot. Kasi patapos na eh, pa-speech na ng couple. So, bumitaw na ako. Hindi ko makakalimutan. Pero alam ko na, ayoko lang siyang, kumbaga, hindi ko lang siya malabas kasi hindi ko pa nako-confirm. Pero alam ko na, Ate Mitch, tumawag ka ng ambulansya. Sabi ko, bakit? Ano nangyayari? Siyempre ako, high blood ako, parang ayokong tumodo. Kasi baka mamaya, ako naman yung ang unang pumasok sa isip ko, ang layo ko. Paano ako makakauwi? Anong mangyayari? Sabi niya, si Kuya Herwin, hindi na siya, nagre-response. So, na ako, hysterical na ako. Siyempre, the usual. Tapos, sila na yung tumulong sa akin maghanap ng ambulance and all. And then, nagwe-wedding pa yung ibang shooter. Wala pa silang alam. Sobrang hirap nito sa akin kasi paano ko to sasabihin? Yun yung unang inisip ko eh. Sabi ko, paano ko kaya sasabihin to sa buong wedding? Kasi karapatan nilang malaman din to, di ba? Parang ganon. Paano ko sasabihin sa relatives niya na ganito? Nasa wedding pa ako nito Parang ang iniisip ko, shucks, kakausapin pa ako ng couple bukas. Kasi goodbye pa sila sa akin eh. Paano mangyayari? Parang iniisip ko yung paano ko sila harapin and all. So, wala. Nag-iyakan na kami. Pero ito yung pinaka-struggle ko. Hindi ko pinaalam kahit kanino. Kila Alvin, kay JC. Kasama ko si JC that time eh. And then, sino pa kasama? Kami lang. Ako, si Ran and Joyce. Kami lang nakaalam 3. So, ang pinalabas namin kila Alvin, hina-high blood ako. So, yeah. Kasi ayokong umuwi ng Manila na parang lahat alam na, tapos lahat parang sasalubungin ka ng condolence or what. Gusto ko makita ko muna siya. Kumbaga, parang hindi ko pa naiisip na hindi totoo to. Parang lang to. Parang baka panaginip lang. So sabi ko, uuwi ako. Tapos uwi ako na, ang iniisip ko lang nun, sabi ko, shucks, wala na akong aabutan. Sabi ko gano'n. Sabi ko, bakit ako nag-wedding? Alam ko na may sakit na siya. Parang gano'n. Sabi ko, wala eh. Ito talaga yung kailangan, di ba? Kahit anong moment sa buhay mo na kailangan ka, minsan, hindi mo yun uunahin kasi may trabaho ka, di ba? So, Yun lang yung consequence ng ginagawa talaga natin. oo. Yun talaga. Sa wedding, yun yung pinakamahirap. Kasi pag naka-schedule yan, yan na yun. Hindi yan magka-cancel dahil, or hindi yan mag-move ng wedding kasi may nangyari sa'yo. Di ba? Parang gano'n. Happenings yan eh. Ang goal, hindi mo mabasag yung moment nila eh. So, hindi na ako nakapagpaalam sa couple nung gabi na yun. Parang, and then, pag ganun pala, kailangan mo nang i-plan agad. Kailangan mo na siya i-declare na ganito, ganyan, and then mamimili ka na ng damit na susuot niya. Ang daming nangyayari na nasa trabaho ka, na parang hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo. Tapos pagdating mo doon, may wedding ka pa. Tapos ang sobrang struggle doon, na-delay yung flight namin pa uwi. Kasi nagkasunog sa Coron. Mismo Coron. So hapon pa kami nakalipad instead na umaga. So dumating ako doon kay Herwin. As in, walang nakaalam sa kanila. Hindi alam ni JC, umalis siya nang wala siyang nalalaman. Alam niya may sakit lang ako, ganon. Sabi ko kasi gusto ko magkaroon ng moment with Herwin na kahit isang araw lang, hindi alam ng lahat. Na ako lang nakakaalam, kami lang. So pag uwi ko, na siya, nakaayos na siya. Kasi pinilian ko na siya ng damit, nag-usap na kami ng
family ko na, ito yung pasuot nyo, ito yung favorite niya suit, hanapin nyo to, ganyan. Siguro, pag uwi niya galing wedding din sa kabila, siya yung nagplansya ng damit ni Herwin, siya yung nag-steam ng suit, gano'n, lahat. Kumbaga, gusto ko, align pa rin doon sa napapag-usapan naming dalawa. Kung ano yung magiging, final rest niya. Ganon. So, ganon kami ka-open sa isa't isa na tipong pati yung kung sino yung magsiset up and all, napag-usapan namin yun. So, expected mo pero hindi mo alam ganon pala siya sakit pagka nasa moment ka na yun. And then, wala nakakaalam nun. As in ngayon, parang alam lang nila, nagkasakit and all. Pero, ayun nga, sa weddings kasi, kahit may sakit ka or what, diba, dapat show up ka. Sir, in that time, naalala ko, kung meron siyang mga nakasamang photo, nag-wedding siya, meron siya NGT na naka-hide sa mask niya. Meron siyang NGT and dun pinapadaan yung mga gamot niya and all. May kasama siyang nurse. So, sabi ko, that time, ayun siguro yung mga pinaka-memorable for us na mga weddings kasi naiitawid namin yon kahit ano pa yung nangyayari sa buhay namin, di ba? Parang yun. So, ayun, yun siguro. Most memorable moment, yung may death sa family. Yun siguro. Tsaka si Herwin pa yon na isa sa talagang haligi, no? ng FM. At the same time, syempre, best friend ko yun nawala eh. Parang Yes. for me, parang sa isang araw, ano kayang gagawin ko? Kasi may wedding kami. Ganun ang umaano sa akin. Tsaka imagine mo, since high school pa kayo magkasama or college, di ba? Nung college kami, ako, and then siya sa Kung work ano na yung yan. pinaka-down moments nyo hanggang sa pinakamataas na moments, Nagwe-wedding kami. magkasama kayo, di ba? Nagwe-wedding kami. Grabe, ang hirap lang yan. Nagwe-wedding kami hanggang sa death, hanggang sa pagpapahinga niya. Kasama ko siya sa wedding. So, yun yung journey. Suma total ng wedding. Ang pinaka-memorable is yung Palawan, I think. Oo. Pero yun nga, parang nagkaroon ako ng sabi ko, thinking na hindi na ako babalik muna siguro dito. Oo. Pagka nagkaroon ng inquiry ng Palawan, matik sila na kung gusto nila. Pero ako, ayoko pa. Pero last year, this year pala, nung election, napabalik kami ng clients doon para mag-campaign sa kanila, mag-shoot ng campaign ng mayor doon. Double pay, pwede, double pay. Double pay. Maganda yung offer po. So, yun na, diretso na tayo. Maganda yung offer. At the same time, hindi. Totoo naman, gusto ko siyang balikan na masaya na. Kumbaga, parang maging mabura yung Okay ka. yung memories memory na hindi maganda mapalitan naman ng something Pero yun nga, still, no matter what happens sa personal life mo, kung kayang gawan ng paraan, palagi mo i-consider, unahin yung wedding mo. For me lang, at least for me, wag naman yung sobrang critical na. Wag syempre naman ako, naman kasi, yun. For me, always family first. Oo, family first. Pero hanggang kayang gawan ng paraan. Yun yan may sakit yun yan. Kung kayang uuwi ka, talaga, sobrang feeling ko, wala akong karapatan tumanggi sa weddings kasi yung best friend ko nung may sakit siya, nag-wedding pa rin siya di ba? Siya, Nung yes. sobrang payat na niya, as in, hindi na nga siya makatayo. Pinipili niya pa rin mag-wedding. Yun yung pinanggagalingan So, mo bakit rin ako, di ba? Bakit ako parang konting lagnat ba? Absent na ako. Totoo naman. Parang ganon. Yeah. So, yun siguro, yung most memorable moment ko. di ba? Ang lalim. So, Bigat nun? Nagkakilala Sabi kayo nga sa sa comment, wedding. medyo nag-shift daw. Pero that's your story. Yeah. Nagkakilala sa wedding, natapos sa wedding. Natapos sa wedding. Yun lang. Yeah. Bigat nun. Oo. Hirap nang ituloy nung Final na yon. Final na. Baka sino ba pwedeng mag-hug kay Michelle? Oy! Ako na si Michelle. Parang kailangan ng hug ni Michelle. Ikaw lang muna, mamaya na yung isa. Kasi, Pero hindi, bigat kasi. mabigat talaga yun, mabigat yun. Pero yun nga, hindi na yun mabubura. Hanggang nagwe-wedding ako, maaalala ko yun. Yes. So, parang for me, walang sa akin para mag-absent ako sa shoot. Yes, siya nga hindi eh. Diba? Yeah. Yun lang. Tama naman.
Alright. Okay. Bigat. Magpaalam na tayo. Hindi pa. Balik tayo Dalawa na lang. sa question nila. Kami naman yan. 10:30 na. Natutulog din. Special ano to? Oh, special episode to. Oh. Sanda. Ano yung ano? Parang MMK yan. Oh. Special episode. Oh. On behalf of Herwin. Yeah, Siyempre, on behalf. tumatayo Kwento din niyong ako dalawa dito. kasi yun. Yes. Kasama siya. Totoo Nandiyan naman. lang siya. Nagparamdam nga siya kanina. Oo nga eh. At pati kagabi, sa panaginip ko. So, feeling ko, andyan lang. Pine-prepare ka niya. Andyan lang yan. So, yun. Shout out sa'yo. Baka mag-reply. Ayun. So, okay na? Alright. Yeah, Sagot ko na ba lahat? meron pa. Last two questions. Last na lang. na lang. Sa Ewan sa akin. Ito, ano yung life lesson na gusto mong i-share? O kung meron ka man i-share na life lesson? Life lesson. Time is gold na lang. Ay, joke lang. Life lesson. Siguro kung may pinapangarap ka, gusto mong ma-achieve. Number 1, siguro, trust God and trust yourself. Kasi hindi mo magagawa yan na mag-isa ka lang. 'Di ba? Parang, ano ba yan? Parang, hindi ako napunta dito dahil lang sa talent ko. O, 'di ba? Parang ganun. Because nagtitiwala ako sa plan ni God for me, for us. Yun siguro. So, trust yourself. Consistency, kasama yan. Hindi naman pwedeng lahat. Iasa mo kay, bahala ka na Lord. Hindi pwedeng yan. Samahan mo rin ng tiyaga sa word. Yun siguro. So, hindi lahat nagsisimula sa sikat ka na agad. Diba? Hindi ganun eh. So, lahat ng bagay dito sa mundong to, pinaghihirapan. Yeah. So, yun yun. Ganda. Thank you, Monochrome. Magandang ano yun. Oo, ending na yun. Oo. Thank you. Ending na yun. sa lahat ng Pasok sa reels. Grabe yan. Wala nagtanong tonight, ha? Wala. Hindi kasi sobrang ano eh. Sila Mark, si Proud Rad, nag-message, sobrang ano, yan. Sabi ni Mark, sobrang tatag mo raw. Ayan, ibang klase ka, Mitch. Marang ganun. Please do follow us. Please do follow us sa Forever Mine Wedding Film sa YouTube, Instagram, and Facebook. And then sa mga couples na gusto makita yung works namin, nandiyan lang yan sa Instagram and Facebook namin page. Yun lang po. And then, Twitter. ano pa yung ba? Twitter niyo. Wala kaming Twitter eh. Threads. wala. Yun lang. YouTube lang. And then, Facebook, TikTok. Instagram. Wala eh. Wala din. Yun lang. Ano kami sa SOCMED. Sobrang, kita nyo naman, hindi kami nag-release talaga. Sobrang, as in, hindi. Parang full wedding, lalabas. Okay na yun. Yun na yun. So, yun lang naman. Po-promote ko. And then, shoutout ko pa yung dalawang kids ko. Yeah, go. Mariah and Matty. Hello, guys. And Pops. Yan lang. Yun, Miraya, Mati, and Paps. Hello sa inyo. Si Rani, baka gusto mong shoutout. Ever Baka supportive. nanonood siya. Ever nanonood supportive, yan. Rani and Joy. Yes, guys. Yan, Thank yung you. directors ng FM. Yes. Ganda. Ayan. Thank you guys for having me here in Monochrome. Natapos ng may video na. Grabe yung mga kwento mo. Hindi ko in-expect na ganyan. No, yung mga Hindi, kasi nga, pinagdaanan mo. ang thinking ko nun, bakit isi-share ko? Baka kasi nag-struggle din tayo lahat, diba, sa COVID that time. Yeah. So, parang, ang nakakaalam na talaga ako and then my family. Ang pinaka-closest na nakakaalam is, syempre, si Joyce lang. Yun lang. Wala, hindi ko na parang, para ano ba, sabihin. Tama Kasi naman. kumbaga, gusto ko makapag-focus, mag-decision on my own. Maraming salamat doon sa kwento mo at saka sa pagpapaunlak mo dito sa Monochrome. Marami kaming natutunan at for sure marami na-inspire ngayong gabi na to. I Yes. hope. Sa comment section makikita naman natin yung mga di ba? Grabe. Parang yung ang ganda nung umpisa, ang ganda rin nung huli. Actually, ang ganda naman lahat eh. Ang ganda ng topic, ang ganda ng usapan. Medyo naiba lang, nag-transition lang tayo sa medyo madrama na ending. Oh. Pero hindi naman natin maiwasan yun dahil syempre, para kay Herwin yan eh. Di ba? Ngayon lang ba kayo nagka-guess ng umiyak?
Hindi naman. Meron din naman si Tal, paiyak na rin nun. Si Jay, paiyak na rin. Pero Pero, film yung nangyari. ganda. Ganun ganda. ganun kasi ako mag-storytell hanggang Yes. dulo, tapos Hanggang iiyak ka. Hanggang monochrome. Hanggang monochrome Ang ganda. podcast. Yes. Thank you guys sa time, ha. Thank you for having me. Sobra. Thank you, Michelle, sa pagbibigay mo sa amin ng kwento mo, no? Hindi malilimutan to ng wedding industry at syempre ng Monochrome. Yes. 'Di ba? Nakatatak na to and Monochrome Signing. signing off.